Anong ginagawa mo dito? Nagwika naman si Kaloy na kung pwede bang makaakit ng ligaw sa atin nila. Hindi pwede. Matutulog na kami. Sinumbong mo pa kami kanina kay Ate Bettina ha? Napingat tuloy kami. Nga, kaya huwag ka na magpapakita dito. Ngunit dumukot ng 20 si Kaloy at ibinigay sa kambal. Naku, paano ba yan, Bebang? May 20? Sige, pasok ka na. Pero huwag ka magtatagal ha. Hindi pa tayo pati. Teka, pinapasok ka ng kambal? Bebeng? Bebang, ano binigay sa inyo ng Kuya Kaloy nyo? Wala pa, Ate Bettina. Kulit nga kami dyan eh. Nga, naawa lang kasi kami sa kanya. Kaya pinapasok na namin. Talaga lang ha? Sige Kaloy, maupo ka na. Lumapit naman ang kambal. Pagkaupo ni Kaloy at binulungan pa ang binata. Huwag ka magtatagal ha. Nga, at 20 pesos lang binigay mo sa amin. Magandang araw po sa inyong lahat. Bago po tayo magsimula sa kwento natin ngayong araw ay isang maikling announcement lamang po. At dahil nga po nagkaproblema ang mga old channel natin na Pulang Mata, mga kwento ni Wana at Joan Horror Story, ay kinailangan natin na mag-delete ng mga uploads natin doon dahil sa bagong protocol ng YouTube. Kaya naman, napag-usapan namin ni Sir Wally na i-upload natin ulit ang mga old stories natin dito sa Pulang Araw at mag-upload din po tayo sa Miss Jo Animation. Siguro po ay yung series na Wana ang ilalagay natin doon, yung makulit na albularya. Abangan nyo po sa mga susunod na araw. At sa ngayon po, wala tayong ibang active na channel maliban sa Miss Jo TV at dito sa Pulang Araw. At baka sa susunod na araw po, mag-upload na din tayo sa Miss Jo Animation. At bago ko nga po pala makalimutan ay pwede po bang pakireport yung channel na mga kwento ni Isabela? Hindi po sa ating channel yon. Ninakaw niya lang po yung story natin at yung boses ko. Ayan po, maraming salamat po talaga sa inyong palagiang pagsubaybay. Siguro po by July, baka mag-resume na tayo sa Pulang Mata. Hoping. Tara na po, simulan na natin ang kwentong ito. Magandang araw po sa lahat ng mga tagapakinig ng channel na ito. Ang ibabahagi ko pong kwento sa inyo ay kwento ng kambal na sina Bebeng at Bebang at ang kanilang karanasan sa mga tinatawag na aswang. Sina Bebeng at Bebang ay nasa edad 10 at meron silang nakatatandang kapatid na babae na nagngangalang Bettina. Masasabing nasa tama lang ang estado ng buhay nila dahil meron naman silang lupa kung saan may mga tanim na mga saging at ng iba pang prutas kagaya ng langka at iba pa na pwede nilang anihin at ibenta. Bukod doon ay may mga alaga din silang kambing at manok na kanilang pinaparami. Bukod roon ay nag-aangkat ng mga produkto ang kanilang ama mula sa ibang mga bayan upang ibenta. Kaya naman, palagi itong wala. Kaya tanging ang kanilang ina na lamang ang palagi nilang nakakasama sa bahay. Oh, Bettina, ikaw na muna magbantay sa kambal. Pupunta ako ng bayan. Magkikita kami doon ng tatay mo para mamili ng mga produkto. Kaya baka bukas pa ako makauwi. Oh, wala naman ako magagawa kundi bantayan ng dalawang makulit na to eh. Ano ka, ate? Hindi naman kami makulit ni Bebang. Nga, ang bait nga namin, ate. Mabait pagtulog, pero paggising, saan saan nakakarating. Naglalaro lang naman kami ni Bebang, ate. Minsan, pinapakain namin ng mga kambing at mga manok. Nga, buti pa nga kami. Nagpapakain ng mga alaga nating hayop eh. Ikaw nga, panay asikaso mo sa mga manliligaw mo. Mga pangit naman. Ano? Kayong dalawa. Pinabastad ko nga mga yun eh. Sila yung panayang-lapit sa akin, no? Ay nako. Basta Bettina, ang mga kapatid mo ha? Saka wag kayo magpapapasok dito ng kung sino-sino. Alam niyo naman ang panahon ngayon. Oho, mag-iingat ho kayo, Nay. Paalam po, nanay. Dala niyo po kami ng pasalubong. Nga po, nay. Dala niyo po kami ng pasalubong ni Bebeng. O sige, basta ba magpapakabait kayong dalawa dito? Mabait naman po kami ni Bebang eh. Si Ate Bettina na lang naman po ang pasaway dito. Anong ako? Kayo kamang dalawa.
Hindi pa ako umaalis, nag-aaway na kaagad kayo. O siya, sige na. Basta magpapakabait kayo dito. Umalis na nga ang ina ng tatlo na si Aling Sally. Kaya naman naiwan sila sa kanilang bahay. Huwag kayong pasaway o hindi mabubukulan kayo sa akin. Ano ka ate? Di naman kami pasaway. Tara na nga bebang, doon na lang tayo maglaro. Sige bebeng, lumayo tayo sa atin nating pangit. At lumakad na nga ang kambal papalayo kay Bettina. Huwag kayong lalayong dalawa Lumapat kayo kaagad pag tinawag ko kayo. Kahit kasi palaging nagbabangayan ng mga ito, ay mahal na mahal ni Bettina ang kambal niyang kapatid dahil halos siya na din na nagbabantay sa dalawa. Sa kadahilanan nga na wala palagi ang mga magulang nila. Ngunit habang lumalaki ang mga ito ay nagiging makulit at kung saan-saan nagsususuot, tipikal na ugali ng mga bata na palaging naglalaro. Apo, doon lang kami sa likurin ate at papaliguan namin ng mga kambing. Anong papaliguan? Kambing? Papaliguan nyo? Ay nako, pag yan namatay lagot kayo kay tatay. Sige na nga, wag na lang. Bebeng, manguha na lang tayo ng bayabas. Sige, mabuti pa nga. Tara na. Teka, mangunguha kayo ng bayabas? Pero wag kayong umakit baka mahulog kayo. Sungkitin nyo na lang at dala nyo ako dito. Ano ka ate? Ibibente namin yan para may pera kami ni Bebang. Bigyan nyo muna ako bago nyo ibenta sa iba. Sige, pero payagan mo kami magbenta O siya, sige. Pero dito lang sa baryo, huwag kayong pupunta sa ibang lugar. Sige, dala na Bebang. Lumakad na nga ang kambal at nanguha na nga ng mga bunga ng bayabas ang mga ito. Ayun Bebeng ang daming bunga pero wala yata tayong panungkit kaya akitin na lang natin. Sige Bebeng, tara. Umakyat nga ang dalawa sa puno ng bayabas. Pero hindi pa sila nakakaakyat sa taas. Ay sinitara kaagad sila ni Bettina dahil nga alam niya na hindi susunod ang kambal sa kanya. Sinasabi ko na nga ba Kakasabi ko lang na wag umakyat at baka mahulog kayo. Ang kulit niyo talaga. Walang panungkit ate Bettina. Mabuti pa, saluhin mo na lang dyan. Wala na ngang nagawa si Bettina kundi saluhin na lamang ang mga tinatapon ng kambal na bunga ng bayabas na kanilang kinukuha. Ngunit habang nangunguha ang dalawa ay bigla namang nabali ang sanga na inaapakan ni Bebeng. Kaya naman nalaglag ito. Mabuti na lamang at nakita ito ni Bettina. Kaya naman sinalo nito ang kanyang kapatid. Bebeng? Ate Bettina? Mabilis na bumaba sa puno si Bebang para kamustahin ang kapatid na natumba nang saluhin na Bettina ang nahulog na si Bebeng. Bebeng? Ate Bettina? Ayos lang ba kayo? Ayos lang ako Bebeng, pero si ate nasaktan yata. Aray! Yan ang nga bang sinasabi ko. Mabuti na lang nasalo kita. Patawad ate, hindi ko naman sinasadya yun Nabali kasi ang sanga na inaapakan ko. Sugat kasi ate, tsaka ang braso mo, dumudugo. Ayos lang ako. Galos lang naman to Gawa siguro nang matumba kami ni Bebeng. Alika ate, gagamatin namin yan. Inalalayan nga ng kabalang kanilang ate Bettina para makatayo at umuwi sila ng bahay. Dala ang mga nakuhang bayabas. Nang makauwi ay pinaupo ng kambal si Bettina at inasikaso siya ng mga ito. Natuwa naman si Bettina sa mga kapatid dahil biglang bumait ang dalawa. Sandali ate, punasan natin ang mga sugat mo. Pinunasan nga ni Bebeng ang sugat ni Bettina at matapos itong punasan ay napangawi si Bettina nang bigla itong basain ni Bebang ng alkohol. Aray! Bakit mo naman binasa ng alkohol, Bebang? Ang hapdi! Para po mamatay ang mga mikrobyo ate. Mamamatay nga. Ang hapdi naman. Matapos ngang magamot si Bettina ay kumain na muna sila ng mga bayabas na kanilang kinuha. Ang sarap naman ng mga bayabas na to. Tamang-tama lang ang pagkahinog. Malutong pa. Nga, ang sarap isaw-saw sa patis at asin. Ibenta natin ang iba Bebeng, pero mamaya na pagkatapos natin mananghalian. Bebang, sige. Matapos silang kumain ng bayabas, ay tinulungan nila ang kanilang ate Bettina na magluto. Sila ang nag-igib na dalawa sa poso ng tubig para sa sinaing at para sa pagluluto ng ulam.
kami na po mag-iikip ni Bebang ate. Aba, talaga? Parang naninibago ako sa inyo ah. Akala ko puro na lang kayo laro. Kasalanan kasi namin, kaya ka nasaktan ate, kaya babawi kami sa ni Bebang. Nga naman ate, kaya kami na mag-iikip. Dalaang balde ay nag-igib nga ang kambal sa poso at pinagtulungan nilang buhatin ito hanggang sa mapuno nila ang lagay ng tubig. Matapos makapag-igib ay naupo ang dalawa sa likod ng bahay habang inaantay nila na maluto ang kanilang tanghalian. Bebeng, wag na lang tayo maglako ng bayabas. Kainin na lang natin yun. Konti na lang din naman yun eh. Sige, pero anong gagawin natin, Bebang? Alam ko na. Maghanap na lang tayo ng pagong dun sa may kawayanan sa gilid ng ilog. Tapos gawin nating alaga. Naku, baka pagalitan tayo ni Ate Bettina. Kasi sabi niya, huwag tayong pumunta ng kawayanan at baka may ahas daw dun. Walang ahas dun, Bebeng. Saka, hindi naman yan na malalaman eh. Sabihin lang natin na maglalako tayo kunwari ng bayabas, pero din tayo diretso sa may gilid ng ilog. Sige na nga. Kaya yun nga ang ginawa ng kambal na si Bebeng at Bebang. Matapos silang kumain ng kanilang tanghalian, ay nagpaalam sila kay Bettina na kunwari ilalako lang nilang nakuhang mga bayabas. Nagdala pa ang mga ito ng supot na may asin para kunwari ay maglalako nga talaga sila at hindi sila pinaghinalaan ni Bettina. Ang habiling ko wag lalayo at wag pupunta ng ilog at dito lang kayo sa baryo natin maglako. Apa, Ate Bettina, tayo na Bebeng? Lumakad nga ang dalawa, dala ang kanilang maliit na bayong. At kagaya ng plano ay dumiretso sila sa may gilid ng ilog, sa may kawayanan. Iniiwasan ng mga tao ang parte ng ilog na ito dahil nga masukal at balibalita na may mariit o may nang babagat na kung ano-ano sa lugar. Pero hindi naman yun alam ng kambal kaya hindi sila takot na pumunta sa lugar. Andito na tayo, Bebeng. Nga, tara na Bebang, maghanap na tayo ng pagong. Inilagay nga ng dalawa ang dalang bayong at lumusong na sa maliit na kanal kung saan may dumadaloy na tubig patungo sa ilog. Bebeng, dun sa ilalim ng kawayan, mukhang magandang hanapan dun. Naku Bebang, nakakatakot naman dun. Baka may ahas, baka malalim yata ang putik dun. Maganda nga ron at maputik. Baka dun nagtatago ang mga pagong. Maganda kasing taguan yan eh. At kangkungan ang sa kabila. Sige na nga, mauna ka na. Sinuyod nila ang maliit na kanal na napapailaliman ng kawayan kung saan may daan dito at tago sa kabilang parte kung saan taniman naman ng mga kangkong. Habang sinusuyod nila ito ay may nakita silang pagong kaya naman nilapitan ito ni Bebang para sana hulihin. Pero nagtaka ang dalawa dahil sa mabilis itong tumakbo at sumuong sa kangkungan. Sayang, nakatakas pa. Parang hindi naman yun pagong Bebang. Ang bilis tumakbo eh. Nga, ang bilis nga no. Pero hayaan mo na Bebeng. Tsaka sa kangkungan marami dun. Lalakad na sana ang dalawa patungo ng kangkungan nang may nakita silang dalawang bilog mula sa pwesto kung saan naman tumakbo ang pagong. Bebang, sandali. Tingnan mo oh. Ano kaya yan? Para mga itlog yata to Bebeng. Pero bakit kulay itim at puti? Baka itlogin ang pagong na nakita natin kanina. Nga no, kunin natin. Tapos tayo na lang ang magpapisa. Oo ba? Tapos alagaan natin palakihin. Kinuha naman ni Bebeng ang dalawang itlog. Pero ang kulay puti lang ang kanyang nakuha dahil hindi niya makuha ang itim. At tila ba nakadikit ito. Dahan-dahan Bebeng, baka mapisa. Hindi ko makuha ang itim eh. Teka, ako nga. Kinuha ito ni Bebang at madali nga lamang itong nakuha. Ang dali lang naman kunin eh. Pero teka, parang hindi siya itlog Bebeng no? Kasi parang ang tikas niya at tingnan mo ang kinang po oh. Nga, ganun din sa akin Bebang. Eto, tingnan mo. Ibinigay ni Bebeng kay Bebang ang puting itlog para tingnan. Pero pagkakuha ay nagawa itong mabitiwan ni Bebang dahil sa umiinit umano ito. Bebang, bakit mo binitawan? Mabuti hindi nabasag. Aray, ang init naman yan Bebeng. Kinuha naman ito ni Bebeng pero wala naman siyang naramdaman na kung ano. Hindi naman mainit Bebang eh.
Ang init nga niya ng mahawakan ko eh. Hindi naman. Akin na nga yung kulay itim. Ilalagay ko sa bayong. Baka malaglag pa yun at mapisa. Sige, eto. Ibinigay nga ni Bebang kay Bebeng ang itim na itlog na hawak nito. Pero katulad ng nangyari kay Bebang, ay nibitiwan din ni Bebeng ang itlog na itim dahil nga mabigat ito. Bakit mo binitiwan? Gumaganti ka no? Kasi nahulog ko yung sayo. Hindi bebang, ang bigat kasi. Kinuha pa ito ni Bebeng pero hindi niya ito maya-angat dahil nga mabigat. Pero nang kunin naman ito ni Bebang ay madali lamang niya itong nakuha. Kaya kapwa nagtaka ang magkapatid. At imbes na maghanap pa ng pagong, ay lumabas na lamang sila sa ilalim ng sinuutan nilang kawayan kung saan nila nakita ang kulay puti at ang itim na itlog. Nang makalabas na ang dalawa at bumalik sila sa gilid ng ilog kung saan nila naiwan ang kanilang bayong. Dito ay naupo ang dalawa at kumain na muna ng bayabas habang nag-uusap at nagtataka kung bakit hindi nila mahawakan ang itlog ng bawat isa. Si Bebeng ay taglay ang puting itlog at si Bebang naman sa itim at sila lamang ang nakakahawak sa mga ito. Kapag nagpalit sila ay napapaso o kaya naman ay nabibigitan sila sa mga itlog. Bakit kaya bebang? Hindi ko mahawakan ng itim na itlog. Ang bigat. Pero pag ikaw ang umahawak, ang kaan lang. Pareho lang naman tayo bebeng. Hindi ko din mahawakan ng sayo eh. Napapaso ako. Habang nag-uusap ang dalawa at kumakain ng bayabas, ay may bigla namang sumulpot na matanda sa likuran nila. Punit ang damit nito at marungis. Pero nakangiti ito sa kanila at nagtanong. Mga ineng, mukhang masarap yung kinakain nyo. Maaari ba ako makahingi niyan? Nagugutom na kasi ako. Apo, sige po lola. Upo po kayo dito. Eto po, kumain na lang po kayo. Oo nga naman po lola. Marami naman po yan. Kung gusto niyo po, sa inyo na po lahat yan. Nako, hindi mga inaeng. Pahingi lang ako kahit ilang piraso lang. Ali po kayo at umupo po kayo dito lola. Umupo nga ang matanda sa tabi ng dalawa at binigyan siya ng mga ito ng bayabas. Kumain lang po kayo. Salamat mga inaeng. Siya nga pala. Anong ginagawa niyo sa lugar na to ng ganitong oras? Manguhuli sana kami ng pagong lola. Kaso, nakatakas. Manguhuli kayo ng pag-uong sa lugar na to. Apo, kasi maraming pagong dito eh. Gagawin sana naming alaga. Hindi niyo ba alam na maraming mga nagpapakita mga engkanto sa lugar na to, lalo na kapag hapon? Ano po? Mga engkanto? Baka yung pagong bebang, engkanto yun. Kasi ang balis tumakbo eh. Nga no? Siguro nga bebeng. Pero teka lola, ano din po ang ginagawa niya rito? Tsaka, taga saan po ba kayo? Hindi po kasi namin kayo kakilala eh. Naghahanap lang ako ng pagkain mga bata at napadaan sa lugar. Nakita ko nga kayo. Malayo pa kasi ang lugar ko. Ganun ba? Sige, dalhin niyo na lang po ito mga bayabas para may makain po kayo sa paglalakad niyo lola. Oo nga po, pasensya na din at yan lang po ang maibibigay namin sa iyo lola. Ang babait niyo naman mga bata. Nakita naman ng matanda ang hawak ng dalawa, kaya naman sinabi nito na kung maaari niya ba itong mahawakan. Mga inaeng, maaari ko bang mahawakan ng mga hawak niyo mga bilog na bagay? Ito po bang itlog ng pagong lola? Pwede naman po, kaso baka hindi niyo po mahawakan. At hindi nga namin magawang mahawakan ito ng kakambal ko pag nagpalit kami. Patingin lang ako, maaari ba? Sige po lola, ito pong sa akin. Ibinigay ng kambal ang kanilang mga hawak na itlog ng pagong at kapwa sila nagulat nang magawa itong mahawakan ng matanda at saka ngumiti. Tama nga ako, hindi ito mga ordinaryong itlog ng pagong. Mga bertud ito mga inaeng. Ano po? Bertud, ano naman po yun lola? Ito yung mga bagay na pinagkakaloob ng mga hayop o ng kalikasan sa tao. At hindi lang isa, kundi kambal na bertud pang nakuha nyo. Ano po? Ano naman pong gagawin namin dyan lola? Magagamit nyo ito, may mga kakayahan ito. Kaya hindi nyo magawang mahawakan ng bertud ng isa't isa. Dahil isang bertud lang ang pwedeng taglayin ng isang tao. Sa'yo bebeeng, ang bertud na puting itlog ng pagong. At sa'yo naman bebaang, ang bertud ng itim na itlog ng pagong. Parehong malalakas, kaya nagkukontrahan nito. Ito ang dahilan kung bakit hindi nyo mahawakan ng bertud ng bawat isa. Ano po? Bakit po kayo?
nagagawa niyong mahawakan ng dalawang itlog? Dahil hindi naman ako pinili ng bertuod. Hindi kagaya nyo na bawat isa sa inyo ay meron. Ano naman po ang gagawin namin sa bertuod, Lola? Paano po namin ito magagamit? Bawat bertuod ay may mga kakayahan mga ineeng. Kagaya ng sa inyo. Ang puting itlog na hawak ni Bebeeng ay may kakayahang manggamot ng mga sakit, ulam, barang at maging yang gaway kaya nito. At ang itim na bertud naman na hawak mo, Bebaang, ay kaya kang ikubli sa mga mata ng kampo ng dilim. Subukan mong ilagay mo sa bibig mo ang itlog. Ginawa nga ito ni Bebang at nagulat si Bebeng dahil nawala nga ito bigla. Bebang? Nasaan ka? Gawin mo din ang ginawa ng kapatid mo, Bebeng. Ginawa nga ni Bebeng ang sinabi ng matanda at inilagay din sa bibig nito ang itlog. Hindi ito naglaho kagaya ng kapatid, pero nakita naman niya si Bebang na nakangiti sa kanya at dito ay sabay na niluwa ng dalawa ang kanilang mga itlog. Ang galing naman dito, Lola. Nawawala ako. Hindi lang yan ang kayang gawin ng mga bertud niyo mga ineeng, pero madidiscover niyo din ito pag nagtagal. Nga, Bebang. Ang galing. Pero paalala lang mga ineeng, huwag niyong gamitin sa kasama ng mga bertud dahil mawawalan ito ng bisa. At talong huwag niyong ipaalam sa iba na meron kayo nito at baka maglaho ito. Sige po, Lola. Pangako, hindi po namin ito gagamitin sa kasamaan. Apo, at hindi din po namin ito ipapalam sa iba. Mabuti naman kung ganoon. Paano mga ineeng? Aalis na ako. Paalam na sa inyo. Tumayo naman ang matanda at naglakad papalayo sa kambal. Pero naiwan nito ang mga bayabas, kaya naman tinawag siya ng kambal para sana ibigay ito sa kanya. Pero bigla na lamang itong naglaho. Ngunit imbes na matakot ang dalawa ay napangiti sila dahil baka isang engkanto din ng matanda. At kaibigan nila ito. Kaya naman umuwi na ang dalawa dahil hapon na rin. Huli na nang mapansin nila na puno pala sila ng putik at natuyo na ito. Lagot, Bebang. May mga putik tayo. Tsak pagagalitan na naman tayo na Ate Bettina. Oo nga eh. Mabuti pa sa likod ng bahay tayo dumaan para hindi niya tayo makita. Tapos maligo tayo dun sa poso. Sige, tara na. Dahan-dahan ang dalawa sa pagpasok sa kanilang bakod at umikot sa bahay at nakayuko pa ang mga ito na dahan-dahan na naglalakad. Pero biglang may nakita silang paa. Kaya naman umangat ang paningin ng dalawa at si Bettina ito na nakapamayuwang na nakatingin sa kanila. Lagot, Bebang. Nakita tayo ng ate nating masungit. Oo nga. Tara, balik, Bebeng. Iikot sana ang dalawa pabalik pero biglang hinawakan ni Bettina ang mga tenga ng mga ito. Saan kayo nang galing na dalawa? Bakit puro kayo putik? Aray, ate. Mo naman kaming pingutin. Nga, Ate Bettina. Masakit po. Bakit hindi ko kayo pipingutin? Isinaway niyo na naman ako. May nakakita sa inyo sa ilog. Doon kayo galing na dalawa, no? Hindi, ate, Nagbanta nga kami ng bayabas. Oo nga po. Nakapagbintang ko naman, ate. Talaga lang, O sige, asan ang kinita niyo kung nagbenta kayo? Kasi ate, may nakita kaming pulupi. Kaya naawa kami ni Bebang. Kaya ibinigay namin din ang kinita namin. Oo nga, ate. Kasi nagugutom na daw siya eh. Tumaas naman ang kilay ni Bettina dahil alam niya nagsisinungaling ang dalawa dahil nga kilala na niya ang mga ito. Huwag niyo nga ako nilolokong dalawa. Mabubukulan kayo sa akin. Nakita kayo ni Kaloy kanina na pumunta sa may kawayanan. Anong ginagawa niyong dalawa doon? Magsabi nga kayo ng totoo sa akin. Si Kuya Kaloy pala nagsabi, Bebang. Oo nga, humanda siya sa atin, Bebeng. Hindi niyo pa sinasagot ang tanong ko. Anong ginagawa niyo ron? Kasi manguhuli sana kami ng pagkong ni Bebeng, ate. Apo, pero wala po kaming nahuli kasi nakatakas po. Kaya po ganito ang itsura namin. Sinasabi ko na nga ba eh. Mga pasaway talaga kayong dalawa. Lagot talaga kayo pag uwi nila nanay at tatay. Isusumbong ko talaga kayo. Huwag naman, ate. Papagalitan kami ni nanay at tatay. Oo nga po, baka mapalo pa kami. Matitiis mo bang mapalo ang mga cute mo mga kapatid? Mga cute nga, mga pasaway naman. Pumasok na nga kahit maligo. Pumasok na nga ang dalawa at naligo. Pagkatapos maligo ay nag-igib ang mga ito. Kinuha ang mga sinampay
at nagwalis pa ng mga tuyong dahon sa paligid ng kanilang bahay. Aba, ang sisipag. Dahil may kasalanan kayo, no? Marami na kasi mga dahon na naipon dito, ate. Oo nga, kaya nagwalis kami ni Bebeng. Talaga lang ah. O siya, dyan na kayo. Nagluluto pa ako ng hapunan natin. Mabilis namang tumakbo ang kambal at kumuha ng mga kahoy panggatong at inilagay sa gilid ng dapugan. Natawa naman si Bettina sa kambal dahil nga biglang bait at sumipag ang mga ito. Kahit kasi pasaway at makulit ang dalawa, ay takot pa rin silang mapagalitan ng kanilang mga magulang, lalo na ng kanilang tatay. Matapos makapagluto si Bettina, ay tinawag na niya ang dalawa at sinabihang maghahapunan na sila, kaya dali-dali namang inayos ng kambal ang kanilang mesa. Oh, maupo na kayo't kakain na tayo. Naupo na nga ang dalawa at pagkatapos magdasal ay kumain na. Matapos kumain ay sila din ang nagligpit at naghugas ng kanilang pinagkainan. Magpahinga ka na po, ate. Kami na po ni Bebeng ang bahala dito. Apo, ate, baka po pagkit ka po. Kaya kami na maghugas sa mga pinagkainan. Sige, mabuti naman. Pero, huwag mo na kaming isumbong, ate Bettina, kay nanay at tatay. Magpapakabait na po kami ni Bebang. Pag-iisipan ko, baka bukas lang pasaway na naman kayong dalawa. Hindi po, ate. Promise po, magbabait na po kami. O sige, hindi ko na kayo isusumbong kina nanay at tatay. Kung ako yan, ate Bettina, ha? Oo nga, basta wag na kayo magpasaway ah. Hindi na po. Kaya naman niyakapan ng dalawa ang kanilang ate Bettina. Kaya pagkatapos maghugas ng mga pinggan, ay papasok sana sila sa kanilang kwarto para magpahinga nang may kumatok sa kanilang pinto at ang kambalan nagbukas nito at nakita naman nila si Kaloy, ang manliligaw ng kanilang ate Bettina, na siya rin nagsumbong sa kanila. Anong ginagawa mo dito? Nagwika naman si Kaloy na kung pwede bang makaakit ng ligaw sa ate nila. Hindi pwede. Matutulog na kami. Sinumbong mo pa kami kanina kay ate Bettina, ha? Napingat tuloy kami. Oo nga. Kaya huwag ka na magpapakita dito. Ngunit dumukot ng 20 si Kaloy at ibinigay sa kambal. Naku, paano ba yan, Bebang? May 20? Sige, pasok ka na. Pero huwag ka magtatagal, ha? Hindi pa tayo pati. Bebeng? Bebang? Sino yung kumakatok? Nakita ni Bettina na si Kaloy pala ito at nagmagandang gabi pa ito sa kanya. Oh, Kaloy, magandang gabi naman sa'yo. Teka, pinapasok ka ng kambal? Bebeng? Bebang? Ano binigay sa inyo ng kuya Kaloy nyo? Wala pa, ate Bettina. Kulit nga kami dyan, eh. Oo nga, naawa lang kasi kami sa kanya. Kaya pinapasok na namin. Talaga lang ah. Sige Kaloy, maupo ka na. Lumapit naman ang kambal. Pagkaupo ni Kaloy at binulungan pa ang binata. Huwag ka magtatagal, ha? Oo nga, at 20 pesos lang binigay mo sa amin. At ano naman ang binubulong-bulong yung dalawa? Wala po, ate. Ang sabi namin, huwag siya magtatagal at matutulog na tayo. Kung inaantok na kayo, mauna na kayong matulog na dalawa. Hindi, ate. Hihintayin ka po namin. O ano pang inaantay mo, Kuya Kaloy? Magsalita ka na. Oo nga, para namang pipi. Wala ka pala, eh. Tumigil na nga kayong dalawa dyan. Pasensya ka na sa mga makukulit na to, Kaloy ah. Ano nga ulit ang sasabihin mo? Hindi naman ito makaporma dahil andun ang kambal. Kaya napakamot na lamang ito ng kanyang ulo at sinabing sa susunod na lamang niya umano sasabihin. At tumayo na ito para magpaalam. Ha? Sige, ikaw ang bahala. Umalis na nga si Kaloy at pagkatapos ay isinarado na lamang ng tatlo ang kanilang pinto at bintana at saka natulog na. Kinabukasan, maagang nagising si Bettina para maghanda ng kanilang almusal pero nagulat ito nang mas maaga pang nagising sa kanya ang kambal at nagkakape na ang dalawa. Bebeng? Bebang? Ang aga niyong magising ah. Apo, ate, nakapag-igib na nga kami ni Bebang, eh. Apo, nadala na din namin si Damo ng mga kambing. Aba, parang naninibago ako sa inyong dalawa. Dati tanghali na kayo nagigising. Ngayon ang aga na. Maaga kasi kaming natulog ni Bebeng, ate Bettina. Ganun ba? Napagod siguro kayo kahapon oh, dahil sa mga pinaggagawa nyo. Mamaya po,
uuwi si nanay at tatay, hindi ba ate? Oo. Bakit? Wala po, tinatanong lang po namin. Upo ka na po ate, ipagtitimpla ka namin ng kape. Naupo na nga si Bettina at pinagtimpla na nga ito ng kape ni Bebang. Aba, ang sipag ah. Sana araw-araw ganito. Pagkatapos magkape ng tatlo ay nagluto na ng almusal si Bettina at kumain na nga sila. Matapos kumain ay naglaban na muli si Bettina dahil nga hindi pa niya naubos ang labahan. Matapos kumain ay naglaban na muli si Bettina dahil nga hindi pa niya naubos laban ng kanilang mga labahin, pati na din ang suot ng kambal na puro putik. Maglalaba ako. Ipag-igib niyo nga akong dalawa. Kami na lang po maglalaba, kasi damit naman po naman yan ate. Oo nga po, dadali na lang namin yan sa poso. Dali na Bebeng. Napakamot naman ng kanyang ulo si Bettina at nagtataka sa dalawang kapatid dahil parang may hindi tama at bigla na lamang bumait ang mga ito. Teka, parang may mali ah. Ano na naman kaya ang balak ng dalawang yun? Naglaban na nga ang dalawa sa poso at ilang sandali lang ay dumating naman sa bahay ang kanilang nanay at tatay. Bettina? Bebeng? Bebang? Narito na kami ng tatay Dulfo nyo. Nay? Tay? Mabuti narito na ho kayo. Oh, nasaan ang kapatid mo? Hindi ho kayo maniniwala, pero andun ho sa poso naglalaban, Nay. Tsaka tingnan nyo ho, di ba? Ang linis ng paligid. Ang kambal ho ang may gawa niyan, Nay. Aba, talaga? Himala ah. Sumipag yung dalawang makukulit kong anak ah. Oo nga ho eh. Kahit ako nagtataka sa dalawang yan. Teka, puntahan ko nga. Lumakad naman si Aling Sally kasama si Bettina para puntahan sa poso ang kambal. At totoo nga na naglalaba ang mga ito. Mga anak, Bebeng, Bebang, Nay, mabuti ba't andito na kayo? Ano po? aba, ang babait na mga anak ko ah. Ang sisipag pa. Syempre po Nay, si ate Bettina lang naman ang tamad dito. Anong tamad? Anong pinagsasasabi mo, Bebang? Apo Nay, inaalila nga po kami niya ni ate. Kami na lang ang gumagawa ng lahat. Anong inaalila? Sinasabi ko na nga ba eh. Kaya pala nagbabait-baitan ng dalawang to at may balak pala magsumbong nang sa ganun maunahan ako. Ganun ba? Bettina naman. Bakit mo naman pinagawa lahat sa kambal ang mga gawaing bahay? Sabay kindat ni Aling Sally kay Bettina na agad namang nakuha ng dalaga ang ibig nitong sabihin na sakyan na lamang ang kambal dahil nga kilala nila ito. Ang kukulit eh. Mabuti nga nang matuto sila ng mga gawaing bahay, Nay. Napapagod na nga kami nanay. Tapos, ang higpit-higpit pa na ate Bettina. Ganun talaga mga anak. Mahal kasi kayo ng ate nyo. Kaya tinuturuan na kayo nang sa ganun matuto kayo ng mga gawaing bahay. Hindi yung lumalaki kayo nang walang alam. Tumingin naman ang kambal kay Bettina at nakita nila na nakangiti ito sa kanila. O ano, hindi umubra ang darama niyong dalawa no? Kaya pala bait-baitan kayo ha? Ayawan na nga Bebang, di naman umubra ang drama natin eh. Oo nga Bebeng, sige, ayawan na. Biglang niyakap ng kambal ang kanilang ate Bettina at binati ito ng maligayang kaarawan. Patawad ate, pero nagbibiro lang kami ni Bebang. Kasi, birthday mo ngayon eh. Oo nga ate Bettina, gusto ko lang sana naming asarin ni Bebeng. Oo nga pala anak. Bettina, kaarawan mo nga pala ngayon? Maging si Bettina ay nagulat din at maging siya ay nakalimutan na nito nakaarawan niya nga naman pala. Naluha pa ito na nagawang maalala ng kambalang kanyang kaarawan. Salamat Bebeng, Bebang. Mabuti pa kayo naalala nyo. Samantalang ako, nakalimutan ko na. Syempre, mahal ka namin ni Bebang ate. Oo nga, kahit masungit ka, mahal ka pa rin namin. Niyakap naman ni Bettina ang dalawa at pinaghahalikan sa pisngi at matapos yun ay binuhat na ang mga nilabhan ng kambal at umuwi na sila sa kanilang bahay. Pag uwi nila ng bahay ay dito nakita ng kambal ang kanilang tatay Dulfo at pareho nilang naramdaman na parang may mali dito. Bigla kasi itong nangayayat. Tatay Dulfo, parang nangangayayat po kayo. Oo nga po tay, parang pumayat po kayo ah. Oo nga no, hindi ko kaagad napansin yun ah.
Kahit ako nung una hindi ko din napansin. Bukas pa sana kami uuwi, pero nakita ko na parang may iniindang sakit ang tatay nyo. Kaya hindi na kami namili ng mga produktong ilalako sa kabilang bayan. Pinapatingnan ko kaagad sa doktor to. Ano ang sabi ng doktor, Nay? Kulang daw sa pahinga at palaging puyat at pagod. Tama naman at nasusobrahan kasi sa sipag tong tatay nyo. Ayaw pa nga sanang umuwi, sayang daw ang kikitain. Nagwika naman si Mang Dulfo na ayos lang naman siya kaya wag silang mag-alala. Magpahinga na lang po muna kay Titi Tay. Aalagaan po namin kayo ni Bebang. Opo, alin na po kay Tatay. Mamasayahin po namin kayo. Nagwika naman si Mang Dulfo na kung libre ba daw umano ang kanilang masahe. Syempre, babayaran niyo po kami, Tay. At iipunin naman niya ni Bebeng. Iipunin? Baka iipunin pambili ng chicherya doon sa tindahan ni Aling Narda. Ano ka, ate? Iniipon po naman niya ni Bebang. Sinaubos na po ang ipon namin ng nakaraan kasi binili namin ng regalo sa'yo. Bebeng naman ba't mo naman sinabi ka agad kay Ate Bettina? Surprise sana natin yun sa kanya nga no, padawad naman Bebang. Naku, mukhang natuloy tayo. Wala namang nagawa ang dalawa, kundi kunin ang regalo ng mga ito sa kanilang Ate Bettina na damit. Eto ate pasensya ka na. Ilang kasi ang inabot ng ipon namin ni Bebeng. Nga Ate Bettina. Pinabili pa namin yan kay nanay ng nakaraan. Nay, alam niyo ho? Siyempre naman, makakalimutan ko ba ang kaarawan ng panganay ko? Kinuha na din ni Aling Sally ang regalo nito kay Bettina, kaya natuwa naman ang dalawa dahil hindi pala nakalimutan ng kanyang pamilya ang kaarawan nito. Huwag ka nang umiyak ate, ang pangit mo pag umiiyak ka. Kayo talagang dalawa. Pero salamat sa regalo, Bebeng ha? Bebang? Wala po yun Ate Bettina, kulang pa nga yun sa pag-aalaga mo sa amin ni Bebang. Simula nang maliit pa kami. Nga, tapos pasaway pa kami minsan. Paano? Tulungan niyo nga ako magluto para may handa tayo sa kaarawan ng Ate Bettina nyo. Masayang nagluto sina Aling Sally, Bettina at ang kambal. Pero lingid sa kanila ay may iniindagang sakit si Mang Dulfo. Pero tinitiis lamang niya ito. Para hindi mag-alala ang kanyang pamilya, matapos makapagluto ay kumain na sila at dito nila napansin na walang gana si Mang Dulfo na kumain at nahiga na lamang ito. Nay, ayos lang ho ba talaga si tatay? Hindi ko din alam anak. Kahit ako nag-aalala lang din sa tatay nyo. Sa totoo lang. Kaya kahit kaarawan ni Bettina ay parang nabawasan ang saya nila dahil sa nangyayari sa kanilang padre de pamilya at mas lalo pa sila nag-aalala nang pumatak ang 3:00 ng hapon ay hindi na nakaya ni Mang Dulfo ang sakit kaya napahiyaw na ito. Dulfo? Ano bang nangyayari sa'yo? Diyos ko, Bettina, tawagin mo nga si Aling Pasing. Apo, Nay. Sige ho. Mabilis namang tumakbo si Bettina para tawagin ang manggagamot habang napapayak naman ng kambal sa nakikitang kalagayan ng kanilang ama na namimilipit sa sakit. Lumipas ang ilang sandali at kumalma na ito. Dito na din dumating si Bettina kasama ang manggagamot na si Aling Pasing. Pagpasok pa lamang nito ay agad na napatingin na ito sa kambal. Nay, nandito na ho si Aling Pasing. Maraming salamat anak. Aling Pasing, maaari niyo bang matingnan si Dulfo? Sa tingin pa lamang ng albularya kay Mang Dulfo ay alam na kaagad nito kung ano ang nangyari. Kulam ito Sally Kinulam ang asawa mo. Nabigla naman ang lahat sa sinabi ng manggagamot. Ano ho? Kinulam si Dulfo? Pero, sino? Mabait naman ang asawa ko Aling Pasing. Wala ko siyang kaaway. Hindi ko din alam Sally, pero baka may nakaalitan ito sa negosyo nyo. Magagamot nyo pa po ba siya Aling Pasing? Susubukan ko. Nagpakuha ng kamangyan si Aling Pasing para ipausok kay Mang Dulfo at habang ginagawa ng matanda ang pagpapausok na may kasamang orasyon ay napapangiwi naman si Mang Dulfo na tila ba nasasaktan ito. Tiisin mo lang Dulfo, kailangan ko malaman kung sinong kumulam sa'yo. Pero lumipas lang ang ilang sandali ay bigo si Aling Pasing na malaman kung sinong kumulam kay Mang Dulfo. Malakas ang mangkukulam na gumawa nito sa asawa mo Sally.
Hindi ko man lang siya mahuli eh. At mukhang hindi lamang kukulam, kundi aswang pa. Kaya malakas siya. Ano ho, Aling Pasing? Ano ho ang gagawin natin? Patawad Sally eh. Pero hindi ko magagamot si Dulfo. Hindi sapat ang kakayahan ko. Ang mabuti pa, subukan niyo maghanap ng ibang albularyo. Kailangan niyo magmadali. Ang tangi ko lang magagawa ay pabagalin ang kulam sa katawan niya. May kakilala pa ba kayo manggagamot, Aling Pasing? Sa kabilang bayan Sally eh. May manggagamot doon na nagngangalang Basyon. Ang totoo, isa na itong ermitanya at mataas na ang kalaman sa mga ganitong bagay. Pero hindi ko alam kung naroon pa siya nakatira sa lugar niya at palagi yung gumagala kung saan-saan. Aling Pasing, pakiusap, maaari niyo po ba akong samahan sa tirahan niya? Hindi ko po kasi kilala ang matandang sinasabi niyo. Hindi ko din alam ang lugar niya. Kaya pakiusap po, samahan niyo ho sana ako. Sige Sally, pero baka maggabihin tayo. Malayo ang lugar niya kaya kailangan na nating lumakad ngayon din. Sige o Aling Pasing, ngayon din ho. Bettina, ikaw na muna ang bahala sa tatay mo at sa mga kapatid mo. Aalis lang kami ni Aling Pasing para punta ng gagamot sa tatay niyo. Sige ho, Nay. Mag-iingat ho kayo. Lumakad na nga ang dalawa at naiwan sina Bettina, Bebeng at Bebang sa kanilang bahay kasama si Mang Dulfo na namimilipit sa sakit. Hindi naman magawang matiis ng kambalang at tungal ng kanilang ama na nasasaktan kaya lumabas sa mga ito ng bahay. Bebang, naiiyak ako kasi nangyayari kay tatay. Nakakaawa siya. Ako din, Bebeng, kung sino man na may kawanan kay tatay, magbabayad siya. Oo nga, umanda siya sa atin pag nalaman natin kung sino siya. Habang tumatambay ang dalawa sa labas ng bahay, ay muling nakita nila ang matandang binigyan nila ng bayabas. Nakangiti ito sa kanila sa may labas ng kanilang bakod. Mga ineng, magandang hapon. Maaari ba akong makahingi ng tubig na maiinom? Bebang, si Lola oh. Oo nga. Lola, alik kayo. Pasok po kayo. Pumasok naman ang matanda sa bakod nila at lumapit sa dalawang bata. Upo po kayo dito, Lola. Sandali, kukuha lang po kami ng tubig nyo. Lumakad nga ang dalawa at paglabas nila ay hindi lang tubig ang dala at may pagkain pa silang bitbit. Eto po, Lola oh. Kain po kayo. Birthday po kasi ng ate namin. Ang kaso po, nagkasakit po ang tatay namin. Kaya umalis po si nanay para maghanap ng manggagamot. Apo, Lola, baka pasensya na. Hindi po namin kayo mapapapasok sa bahay. Nandun po si tatay. Binabantayan ng ate namin. Ayaw po kasi namin nakakita siyang nasasaktan. Kaya dito na lang po tayo sa labas. Ganun ba? Kaya pala kayo malungkot. Apo, Lola, hindi lang po kami malungkot. Nagagalit din po kami sa kumulam si tatay namin. Oo nga, ang sama niya. Ang bait na tao ng tatay namin. Bakit niya kinulam? Mga ineng, maaari ko bang makita ang tatay niyo? Baka makatulong ako. May alam din ako sa panggagamot. Ano po, manggagamot din po kayo? Konti lang naman ang nalalaman ko. Pero malakas daw po ang kumulam kay tatay at hindi nga siya naggamot ni Aling Pasing. Pero sige po, Lola, tingnan niyo na din po si tatay. Pero ubusin niyo po muna yan. Ayos na mga ineng, busog na naman ako. Sadyang nauuho lang talaga ako, kaya ako napadaan dito. Hindi ko alam na ito pala ang bahay niyo. Dinala nga ng kambalang matanda sa loob ng bahay at dinala sa silid kung saan nakahiga ang tatay Dulfo nila. Magandang hapon sa iyo, ineng. Magandang hapon ho. Sino ho kayo? Siya si Lola, ate. Manggagamot siya. Titingnan po niya si tatay. Apo, ate, baka makaya niya maggamot si tatay Dulfo. Kilala niyo ba siya, Bebeng? Bebang? Apo, siya yung nakita namin sa ilog na nagganap kami ng pagkang ni Bebang. Ineng, maaari mo ba akong ikuha ng isang basong tubig? Sige ho, Lola. Sandali lang ho. Lumapit naman na matanda at naupo sa uluhan ni Mang Dulfo at dito ay may binabanggit itong mga orasyon. Nakita naman nila ang pagbabago sa mukha ni Mang Dulfo at tila napawi ang sakit na kanyang nararamdaman. At maging si Bettina ay nakita din yon, kaya naman parang natuwa ito at ibinigay na ang tubig sa matanda. Lola, eto na ho ang tubig na hinihingi nyo. Salamat, ineng. Siya nga pala. Huwag ka magugulat sa makikita at masasaksihan mo sa mga kapatid mo. Ano ho? Sa kambal? Bebeng, halika. Ilubog mo dito ang puting bertud sa basong may tubig. Sige po, Lola. Nagulat naman si Bettina sa narinig at nalaman niya
na may bertud palang taglay ang kapatid nito na si Bebeng. Lumapit naman si Bebeng sa matanda at inilagay nga nito sa basong may tubig ang puting bertud. Ipainom mo sa tatay mo, Bebeng. Iniangat ng matanda ang ulo ni Mang Dulfo at dito ay pinainom na nga ni Bebeng ang tubig dito. Tatay Tulfo, inumin niyo po ito para po gumaling na po kayo. Ininom nga ito ni Mang Dulfo at pagkatapos ay pinahuga ulit ito ng matanda. Hinila nito ang 3 palabas ng kwarto. Gagaling na ang tatay niyo mga inaeng at matatanggal na ang kulam sa kanya dahil sa kakayahan ng bertud ni Bebeeng. Pero maghanda kay mamayang gabi. Pupunta siya dito para patayin ng tatay niyo. Hindi lang kasi mangkukulam ang kalaban ng tatay niyo, kundi isa rin siyang aswaang. Teka, naguguluhan ho ako, Lola. Sino ho ba kayo? At bakit ho may bertud si Bebeng? Hindi lang po si Bebeng ate, meron din po ako. Ito po. Pati ikaw, Bebang? Meron din? Saan niyo nakuha yan? Doon po sa may ilalim ng kawayan, sa may kanala malapit sa ilog. Tawagin niyo lang ako na Lola Basyon. Lola Basyon? Ikaw po ba yung ermitanya na sinasabi ni Aling Pasing na nakatira sa kabilang bayan? Ako nga, Inaeng. Gumagala-gala kasi ako sa mga bayan-bayaan. Nakakataon naman na nakita ko tong sina Bebeng at Bebaang. Pero sa tingin ko, ay hindi lang nagkataon. Sinadya siguro na mapadpad ako sa baryo niyo para makilala at matulungan ko kayo. Ano ang gagawin natin, Lola Basyon, kapag pumunta dito ang aswang mamaya? Labanan yung 2, Bebeng. Bebaang, kaya niyong labanan ng aswang gamit ang bertud niyo. Ano ho? Sina Bebeng at Bebang ang lalaban sa aswang? Huwag ka mag-alala, Bettina. Kaya yun ang mga kapatid mo. Kaya nga, pinaalam namin sa'yo na may taglay silang bertud at kailangan nila ng gabay. At mga bata pa sila. At ikaw, Bettina, ikaw ang gagawa noon. Ano ho? Ako ho? Ano naman ang gagawin ko, Lola Basyon? Makinig ka, Bettina. Delikado na malaman ng iba na may taglay na bertud ang mga kapatid mo. Kaya kailangan nila ng tulong mo para magawa nila makatulong sa iba. Ang bertud ni Bebeng ay kayang makagamot ng mga sakit. At ang bertud naman ni Bebaang ay kayang labanan ng mga kampo ng dilim. Pero hindi nila magagawa yon kung hindi mo sila tutulungan, Bettina. Nga pa ate Bettina, tulungan mo kami ni Bebang. Apo ate, ipagiganti po natin si tatay. Alangan naman pabayaan ko lang kayo. Sige ho, Lola Basyon. Gagawin ko ang lahat para tulungan ng kambal. Habang nag-uusap sila, ay bigla naman nilang narinig ang boses ni Mang Dulfo na tinatawag sila. Kaya naman mabilis na pinuntahan ng 3 ang kanilang ama. Pagpasok nila ng silid, nakita nilang nakaupo na ito sa higaan at bumalik na din ang kulay ng balat nito at nawala ang pamumutla. At wala na din na iniindang sakit. Pero wala itong matandaan sa mga nangyari. Kaya naman tinanong nito si Bettina kung bakit siya nasa silid at nakahiga. Sinabi naman ng dalaga ang totoo na kinulam ito at mabuti na lang. Nagawa itong magamot kaagad. May kumulam mo sa inyo, Tay. Mabuti na lang nagawang maagapan at matanggal ang kulam sa inyo. Apo tay, wala po ba kayong matandaan kung sino po ang kumulam sa inyo at susigurin naman siya ni Bebang? Sabihin niyo po sa amin tay, kami na po ang bahala ni Bebang sa kanya. Nagwika si Mang Dulfo na wala naman umano itong natandaan na nakaaway. Bukod umano sa isang babae na nakabangayan niya na bibili ng kanyang produkto. Nais kasi nito sa kanya ibenta ang mga produkto na inangkat ni Mang Dulfo pero ayaw pumayag nito dahil nga mababa ang bigay ng presyo ng babae sa kanya. Kaya niya ito tinanggihan. Kaya naman, nagalit ito sa kanya. Sinabihan din nga umano siya ng mga kakilala niya na mag-ingat at balibalita nga na may lahing mangkukulam ang babae. Dahil lang doon, Tay, kukulamin ka niya. Ang sama naman ng babaeng yun. Alika Bebang, sigurin natin. Bebeng, tira, kukuha lang ako ng itak. Anong susugurin? Tumigil nga kayong dalawa dyan. Alam niyo ba kung saan ang bahay nun? Nga pala Bebang, hindi natin alam kung saan siya nakatira, no? Angay! Nakita niyo na? Susugod ka agad kayo, hindi niyo pala alam kung saan nakatira? Tsaka nakalimutan niyo na bang sabi ni Lola Basyon? Nga, abangan na lang pala natin siya Bebeng. Sige Bebang, manda siya sa atin. Nagtanong naman ang kanilang ama na sino umano ang pinaghahandaan ng kambal. Naku, wala ho yun, Tay. Alam niyo naman ho yung kambal makukulit. Saka umalis ho pala si nanay, kasama si Aling Pasing para maghanap ng magaling na albularya.
Hindi naman ho namin akalain na may dadaan dito na magaling na albularya. Teka lang, iniwan nga pala natin si Lola sa labas ate. Ay, oo nga pala. Lumabas si Bettina at Bebeng sa kwarto pero wala na ang matanda na nakaupo sa mesa. Umalis na yata si Lolo. Oo nga, hindi man lang tayo nakapagpasalamat sa kanya. Muling bumalik na lamang ang mga ito sa silid at may dalang pagkain sa kanilang ama at pinakain ito. Bagamat magaling na sa kulam, ay mahina pa rin ito at kailangan pa na magpahinga. Matapos pakainin ng kanilang tatay Dulfo, ay hinayaan na muna nila ito na makapagpahinga. Naghanda naman ang magkapatid sa gagawin nila mamayang gabi na pagbisita ng aswang sa kanilang bahay. Wala kasi silang aasahan, kundi mga sarili lamang nila dahil wala ang kanilang ina at mahina pa ang kanilang ama. Huwag ka mag-alala ate, kaming bahala ni Pepang sa aswang. Nga, malalagot yun sa amin mamaya. Sige, basta wag kayong lalabas ng bahay ha. Dito lang kayo sa loob. Apo ate, kami na pong bahala. Naghanda sila ng mga pangontra, kagaya ng asin at bawang, na isinabit naman ni Bettina ang nakasupot na asin sa mga pinto at bintana. Habang ang kambal ay nagdidikdik ng bawang, na nilagyan pa nila ng sili at asin. Pepeng, ikaw ang atake sa kanya mamaya ha. Ito yung patalim, pahirin natin itong dinikdik na bawang sila at asin. Pepeng, akong bahala sa kanya. Matapos makapaghanda ng tatlo, ay maaga sila naghapunan at nag-abang na sa kanilang papadating na bisita. Lumaling ang gabi, ay nakita ng kambal na panahikab na ang kanilang ate Bettina. Parang hindi na dadating yung aswang na yun ah. Mabuti pa Bebeng. Bebang, gisingin niyo ako pag may naramdaman kayo na hindi maganda ha. Sige ate Bettina, kami ang bahala ni Pepang. Gigisingin ka namin mamaya. Nagpadala na si Bettina sa kanyang antok at nakaidlip. Lingid sa kaalaman ng tatlo, ay gawa pala ito ng aswang na mangkukulam. Sadyang nagpalipad ito ng orasyon na pampaantok sa mga tao sa loob ng bahay. At dahil may bertud ang kambal na sina Bebeng at Bebang, ay hindi tumalab sa kanilang ginawa ng aswang at si Bettina lamang ang nakatulog. Maya-maya ay dito na narinig ng kambal ang alulungan ng mga aso sa paligid nila. Hudyat, napaparating na ang kanilang bisita. Pepeng, dali, gisingin natin si ate Bettina at andito na yata ang aswang. Nga Pepang, nararamdaman ko rin siya sa malapit. Dahil sa kanilang mga bertud ay naging matalas ang pakiramdam ng kambal, kaya naman nararamdaman nila na may umaaligid sa paligid. Kaya ginising nila ang kanilang ate Bettina. Ate? Ate Bettina? Gising? Nandito na ang aswang. Bebang, ayaw magising ng ate. Hayaan mo na lang, Bebeng. Tayo na lang humarap sa aswang. Sige. Hinayaan na lamang ng dalawa si Bettina dahil nga hindi ito magising-gising kahit niyuyugyug pa nila. Kaya naman silang dalawa na lamang ang gumawa ng paraan para hindi makapasok ang aswang sa kanilang bahay na may balak ng masama sa kanilang tatay Dulfo. Sumilip ang dalawa sa siwang ng bintana at dito nila nakita ang isang anino na nakatayo ang mga buhok na gumagalaw at papalapit sa kanila. Alam nilang babae ito dahil sa mahaba nitong buhok at nang masinaga na nga ito ng ilaw ay dito na nila nakita ang kabuuan na anyo ng aswang. Naglalangis ang katawan nito at tumutulo pa ang malalapot na laway. Napakapangit din ito at napakabaho dahil abot sa dalawa ang mabahong amoy nito. Pero imbes na matakot ay nagsanyasan sila na humanda na. Lingid kasi sa kaalaman ng aswang ay may gising pa sa loob ng bahay dahil nga sa nagpalipad na ito ng orasyon at ang akala ay natutulog na ang lahat. At lingid din sa kaalaman niya na may taglay na bertud ang dalawang bata. Kaya naman isinubo na ni Bebang ang itim na bertud kaya naglaho na ito. Samantalang isinubo din ni Bebeng ang puting bertud para makita ang kapatid. Lumabas si Bebang ng bahay at dala nito ang maliit na patalim na pinahiran nila ng bawang, sili at asin. At dinala naman ni Bebeng ang mangkok na may laman ng dinikdik nilang pangontra at sumunod sa kambal. Dahil hindi nakikita ng aswang si Bebang, ay sinanyasan niya ang kambal kung nasaan ito. Kaya naman niluwa ni Bebeng ang kanyang bertud at pumunta kung saan nakapwesto ang kanilang kalaban. At nang makita niya ito, ay kanya nga itong sinita. Ay pangit, ano ginagawa mo dito? May bala ka sa tatay namin no. Hindi ka magtatagumpay. Nagulat naman ang aswang kay Bebeng dahil hindi niya inakala na may gising pa.
at sinita pa nga siya nito. Pero matapos mabigla ay umangil ito at nagwika na ang tapang naman umano nito para sitahin siya. Kaya naman pagapang pa itong lumapit kay Bebeng ng dahan-dahan. Pero bigla na lamang itong napahiyaw nang may sumaksak sa kanyang binti dahilan para tumigil ito sa paggapang papunta kay Bebeng. Nasaktan ka ba, pangit? Umangil naman ito na nagtataka dahil wala naman itong nakikita na kung sino sa paligid. Pero muli itong napahiyaw at hindi na tuluyang makatayo nang may sumaksak muli sa kabila nitong binti. Dahil sa bawang, asin at sili na nilagay ng kambal sa patalim na ginamit ni Bebang pansaksak sa aswang, ay umuusok ang sugat nito. At dito na iniluwa ni Bebang ang kanyang bertud at nagpakita sa aswang. Ano ka ngayon? Nagulat ka, no? Akala mo, ha? Ngayon, magbabayad ka sa ginawa mo sa tatay namin mangkukulam na aswang ka. Dito ay dumakot ang kambal ng dinikdik nilang asin, sili at bawang at isinaboy sa hindi makatayong aswang. Dahil sa dinikdik nila ang mga pangontra ay lalong tumalab ito sa aswang na wala nang nagawa dahil nga hindi na ito makatayo pa. Napapahiyaw na lamang ito sa sakit at nag-uurasyon pa sana ito ng palipad hangin. Patama sa kambal, pero dahil sa mga bertud na taglay ay hindi ito umuubra sa dalawa. Kaya tuluyan ng walang nagawa ang aswang na mangkukulam. Kina Bebeng at Bebang at nagawa nila itong mapas lang. Nag-apir pa ang dalawa nang makita nilang napatay nila ang aswang na umuusok pa ang katawan. At dahil hindi alam ang gagawin kung ano ang gagawin nila sa bangkay, ay ginising nila ang kanilang ate Bettina. Muli nila itong niyugyog at idinilat pa ang mga mata nito. Nagising naman si Bettina, hindi sa yugyug ng kambal, kundi mainit ang mga mata nito at dito napagtanto ng kambal na hindi pa pala sila nakakapaghugas ng kamay. Aray! Bakit ang init ng mata ko? Naluluha-luha ito na pumunta ng banyo para maghilamos. Pero mas lalong kumalat ang init sa mga mata nito kaya naman napasigaw ito. Bebeng? Bebang? Ano ginawa niyo sa akin, ha? Ala, lagot. Hindi ba pala tayo nakakapaghugas ng kamay, Bebang? Kaya pala mainit ang kamay ko dahil siguro sa sili. Huwag ka na lang maingay, Bebeng. Bumalik naman si Bettina na naluluha-luha pa rin. Bakit mainit ang mata ko? Anong ginawa niyo? Wala po ate, ha? Tara na po ate sa labas. Napatay na namin ni Bebang ang aswang. Ano? Napatay niyo na? Lumabas sila ng bahay at nakita nga ni Bettina ang bangkay ng aswang. Dilat ang mga mata nito at umuusok pa ang katawan. Paano niyo pa napatay na dalawa ang aswang? Madali lang po ate. Sinabayan namin ni Bebang ng ginawa naming pangontra. Yung dinikdik niyong bawang asin at sili? Apo, napapayaw nga siya pag natamaan eh. Anong ginamit niyong pansabay sa kanya? Wala, kinamay po namin ate. Ano? Kinamay niyo? Tapos sinawak niyo din sa mata ko? Sira ulo kayong dalawa. Kaya palang init ng mata ko eh. Lagot ko, bakit mo sinabi Bebeng? Nalaman tuloy ni ate. Patawad ate Bettina, hindi naman naman sinasadya yun. Ayaw mo kasing magising kanina. Wala na nga nagawa si Bettina, kundi tiisin na lamang ang init ng mata nito dahil sa ginawa ng kanyang mga kapatid. Ate, anong gagawin natin sa bangkay ng aswang? Halik kayo, tulungan niyo ako, dali natin sa likod ng bahay at sunugin natin. Pinagtulungan nga nilang buhatin ang bangkay ng aswang at dinala sa likod ng bahay at doon sinunog. Nagising naman ang kanilang tatay Dulfo at tinanong sila kung ano ginagawa nila sa labas at kung bakit sila nagsusunog ng 10 oras ng gabi. Bangkay ho ito ng aswang tay na may balak sa inyong masama, mabuti napatay ng kambal. Nagulat naman si Mang Dulfo sa sinabi ni Bettina at hindi ito makapaniwala, lalo pa na ang kambal ang nakapatay sa aswang. Pero sinabi ni Bettina na mahabang kwento umano at bukas na niya sasabihin dito pagdating ng kanilang nanay Sally para isang kwentuhan na lamang umano. Matapos masunog ang bangkay ng aswang ay pumasok na sila ng bahay. Hindi na sila natulog kaya nagkape na lamang sila hanggang sa mag-umaga na. Hinintay nila Bettina at Mang Dulfo na makabalik sina Aling Sally at Aling Pasing habang natulog naman ang kambal na naghihilik pa. Bago magtanghalian ay dumating si Aling Pasing, pati na rin si Sally. Bigo ang mga ito na makitang sinasabing ermitanya na tutulong umano sa kanila
upang matanggal ang kulam kay Mang Dulfo. Nalingid sa kaalaman ng dalawa ay napagaling na palagamit ang bertud ng kambal at nagawa pang mapatay ng mga ito ang aswang na mangkukulam. Kaya naman sa pagpasok nila ng bahay ay kapwa sila nagulat nang makita si Mang Dulfo na ayos na at nagkakape. Bettina anak, ano nangyari? Bakit nakakatayo ng tatay mo? Ganito ho kasi yun, Nay. Yung hinahanap niyong matandang ermitanya, napadaan dito at kaibigan pala ito ng kambal. Kaya dinala nila dito. At yun nga ho, ginamot niya ho si Tatay Dulfo. Talaga anak? Salamat naman kung ganun. Pero teka, anong amoy yun na parang nasusunog? Bakit parang pagod ka? At bakit parang wala kang tulog? Paano naman ako makakatulog? Sira ulo yung kambal. Humawak pala sa dinikdik nilang bawang at sili na sinaboy nila sa aswang. Tapos sinawak din sa mga mata ko. Ang hapdi ho tuloy. Ano sabi mo? Aswang? Oho. Ang sabi kasi ni Lola Basyon, yung mangkukulam. Aswang din daw hunay. Kaya nung matanggal yung kulam na nilagay niya kay tatay, pinuntahan niya dito para patayin. Pero malas nga lang niya at yung dalawang makulit ang nakaharap niya. Kaya ayon, siya tuluyang namatay. Hindi naman makapaniwala si Aling Sally sa narinig na kwento ni Bettina na nagawang mapatay ng dalawang bata ang isang aswang na mangkukulam. Hindi naman nagtaka ang albularya na si Aling Paseng dahil alam niya na may tangan na bertud ang dalawang bata pero hindi na lamang niya inalam kung ano ito. At dahil na din sa pagpapakita ng matandang ermitanya na si Lola Basyon ay nakumpirma niya na tama nga ang kanyang kutob. Kaya naman pumunta na lamang ito sa likod ng bahay nila Bettina at pinalakas pa ang apoy upang mapabilis maging abo ang bangkay ng mangkukulam. Aling Paseng, tama lang ba na sinunog namin yan at hindi po inilibing? Tama ang ginawa niya Bettina na sinunog niyo ang bangkay ng aswang. Dahil kung hindi, baka nakatakas pa kung anong hayop sa loob nito. Ano ho? Hayop? Oo Bettina, may mga aswang kasi na nagiging aswang sa pamamagitan ng bertuod. Meron naman na may pinapakain sa kanila na kung anong binhi, kagaya ng ibon, buwaya, o kaya ay bayawak na depende sa uri ng aswang. Dahil kung inilibing nyo, baka tumakas pa yon at maghanap ng ibang sasaniban at mayayangga. Ganun ho ba? Mabuti naman ho at sinunog pala namin. Oo Bettina, at ang abo namang kukulam na aswang ay mabisang pantaboy sa ibang kampo ng dilim. Malakas kasi ito, kaya pag naamoy ng mga ordinaryong aswang ang abo namang kukulam na aswang, ay tsak na iiwas sila sa lugar. Kaya hihingi din nga ako ng abo nito at ang iba isasaboy niya sa paligid nyo. Ganun ho ba? Mabuti na lang nagawang matalo ito ng kambal. Nakakatulog kasi ho ako Hindi ko alam ang nangyari. Napasa ilalim ka kasi ng gayuman ng aswang Bettina kaya ka nakatulog. Samantala hindi umubra sa kambal ang ginawa ng aswang dahil sa mga bertud nila. Alam niyo ho? Syempre alam ko Bettina Albularya din ako. Hindi nga lang kasing galing ng iba Pero nararamdaman ko nung una pa lang na may kakaiba sa kambal. Baka nga ho dahil sa bertud nila at nagawa nilang matalo ang aswang namang kukulam na yon. Mabuti na lang ho talaga. Matapos tuluyang matupok ang bangkay ng aswang at naging abo, ay isinaboy nga ito ni Aling Pasing sa paligid ng bahay nila Bettina. At pagkatapos noon, ay umuwi na din ang matandang manggagamot. Pagkatapos na nangyari ay naging tahimik at balik sa normal ang pamumuhay nila Bettina, pati na rin ang kambal. Balik na din sa trabaho nito ang kanilang ama. Bettina, gisingin mo na nga mga kapatid mo. Mahuli na sila sa pagpasok. Sige ho, Nay. Asaway talaga ang dalawang yon. Pag walang pasok ang aga gumising. Pero pag may pasok parang ayaw bumangon na. Pumasok si Bettina sa silid ng kambal at tulog pa nga ang mga ito. Bebeng, Bebang, gumising na kayo. Mahuli na kayo sa klase. Mamaya na ate, maaga pa naman. Anong maaga pa? Mahuhuli na nga kayo. Hinila na lamang ni Bettina ang kambal upang tumayo na ang mga ito mula sa kama. Kaya naman wala ding nagawa ang dalawa, kundi ang bumangon na. Naligo na ang mga ito at pagkatapos ay nagbihis at kumain ng agahan. Saka nagpaalam na para pumasok sa paaralan. Mag-iingat kayo ha, etong baon nyo. Umuwi kayo kaagad pagkatapos ng klase. Apo, tara na Bebeng. Tumakbo na nga ang dalawa patungo ng kanilang paaralan na medyo may kalayuan din sa kanilang bahay. Kaya nagbabaon ng mga ito ng pagkain para naman hindi sila umuwi. Pagdating nila ng kanilang silid, ay naupo na kaagad ang kambal.
At bago magsimula ang kanilang klase, ay pumasok ang kanilang principal at may pinakilala itong bagong guro sa kanila. Sinabi ng kanilang principal na ito na umano ang kanilang bagong guro dahil lumipat na ng paaralan ng dati nilang guro na magtuturo sa kanila. Maganda at mukhang mabait ang bagong pumalit na guro nila na nagngangalang Amelia. Bebang, tingnan mo, ang ganda ng bago nating guro. Oo nga, mukhang mabait pa. Nagsimula na ang kanilang klase at wala naman silang naging problema. Maliban na lang nang makalapit ang kambal sa bago nilang guro. Naamoy ng dalawa, naamoy langis ito. Pero hindi na lamang sila kumibo. Pamilyar sa dalawa ang amoy ng mabahong langis na yon. Pero dahil mga bata pa at inosente, ay hindi naman nila pinagdudahan ang kanilang bagong guro. Lumipas sa mga araw sa kanilang baryo, ay unti-unti nagkakaproblema ang mga tao dahil nawawala ang kanilang mga alagang hayop, katulad ng manok, pato, at maging ang mga kambing. Betina? Bebeng? Bebang? Yung mga alaga natin, lalo na mga kambing. Ipasok niyo muna sa kulungan at maraming nawawalang mga alagang hayop ngayon. Baka may mga magnanakaw na naman, Nay. Malamang siguro, marami nang nawawala. Kaya nga kailangan yung ikulong muna ang mga manok at kambing natin. Yun na nga ang ginawa ng tatlo hanggang sa lumipas pa ang ilang linggo. Ganoon pa rin ang mga nangyayari. Hanggang sa may isa silang kababayan na nakakita sa salarin nang magising ito sa kalagitnaan ng gabi. Dahil naririnig nito ang iyak ng kanilang kambing na nakatali sa haligi ng kanilang bahay. Kasabay pa ng tahulan ng mga alagang aso ng kapitbahay nila. At nang buksan nito ang bintana upang dungawin ng kanyang alaga, ay dito niya nakita ang isang nilalang na puti ang buhok. Ang buong katawan ay pinapalibutan ng buhok nito. At nang buksan nito ang bintana upang dungawin ng kanyang alaga, ay dito niya nakita ang isang nilalang na puro buhok ang buong katawan at pinapalibutan na ng buhok nito ang kawawang hayop. Pero dahil may tali ay hindi niya ito nagawang mahila, kaya sinita ito ng may-ari ng kambing at dito na humarap ang nilalang na may pangit na mukha. Nangingitim na kulay, bilog na ang mga mata na parang lumuluwa na at meron itong mahabang dila. Nang makita ito na may-ari ng kambing, ay bigla umano itong pinakawalan ang hayop at paglabas ng bahay ng may-ari na may dalang itak, ay nakita na lamang niya na lumipad na papalayo ang nilalang. Hindi man nagawang matangay ang kanyang alaga pero namatay ito dahil may tusok ng matalas na bagay ito sa leeg na siyang ikinamatay ng kawawang hayop. Agad na sinanggunin nila ito kay Aling Pasing, ang albularya sa lugar, at nalaman nila na isang kubot na aswang ang nananalasa sa kanilang lugar. Kaya dito ay nagtipon-tipon ng mga kalalakihan upang magronda sa gabi para hanapin ang nilalang. Pero bigo ang mga ito na makita yon. Pero dahil sa pagroronda ng mga kalalakihan, ay naging tahimik at wala nang nawawala ng mga hayop sa lugar hanggang sa naging kampante ang lahat at ang inakala nilang dayo lamang. At ang inakala nila ay dayo lamang ang namimiktimang kubot sa lugar nila. Mabuti naman at hindi na nagbibiktima ang kubot sa lugar natin, Nay, no? Mabuti nga kamo. Hindi taga sa atin yon. Dayo lang yon. Mabuti ka mo, hindi siya dito sa atin. Kung hindi, lagot siya sa amin ni Bebang. Oo nga, magagaya siya sa aswang na napatay namin ni Bebeng. Nagyayabang na naman kayo. Sige nga, ano gagawin niyo sa kubot? Kung sakaling makita niyo yon, hindi naman yung tinatabla ng taga at puro buhok yon. Paano yun mapapatay pag ganun, ate? Eh di sinusunog. Ganun ba? Sige, magdala tayo palagi ng posporo, Bebeng. Sige, Bebang. Lumipas pa ang ilang araw na walang pasok ang kambal dahil nga sa araw na yun ng Sabado. Isinama sila na Betina sa kabilang bayan upang makapiesta sa kanilang tiyahin na kapatid ng kanilang tatay Dulfo. Ang magkapatid lang ang lumakad dahil abala ang kanilang tatay Dulfo at tinatamad naman ang kanilang nanay Sally. Kaya naman silang tatlo na lamang na magkakapatid ang pumunta. Huwag kayo makulit dun ha, kung hindi malalagot kayo sa akin. Apo ate, mabait naman po ako. Si Bebang lang naman po ang pasaway. Ano ka, Bebeng? Hindi kaya? Nagturuan pa talaga kayo. Pareho naman kayong pasaway at makukulit. Lumakad na nga sila patungo sa bahay ng kanilang Tia Delia upang makifiesta. Tia Delia, kamusta ho? Betina, mabuti nakarating kayo.
Kasama mo pala ang kambal? Pahalik nga ako sa inyo, Bebeng. Bebang? Naku, pinanggigigilan nyo na naman yung kambal, Nay. Ay naku, pabayaan mo nga ako, Sandra. Minsan ko lang makita itong mga pamangkin mo eh. Ang baho niyo po, Tia Delia. Amoy pawis po kayo. Nga po, maligo po muna kay Tia Delia. Pagpasensya nyo ng tiya nyo. Hindi pa ako naliligo. Abala pa ako sa pagluluto. Kaya pala ang baho niyo po. Huwag na nga kayo magreklamo. Pahalik nga ulit at namiss ko talaga kayo. Niyakap sila ng kanilang Tia Delia at pinaghahalikan na pumapalag naman ang kambal. Mabuti maaga kayo nakapunta, Bettina. Halika, doon tayo sa likod magluluto doon. Bettina, mabuti maaga kayo nakapunta. Halika, doon tayo sa likod. Doon kasi ako magluluto eh. Sige, tutulong na rin ako. O kayong dalawa, huwag kayo magpasaway dito ah. Siya, sige na. Nagluluto pa ang tiya nyo. Dito na muna kayo. Umalis na nga si Aling Delia, Bettina at Sandra patungo sa likod ng bahay at naiwan ng dalawa. Wala naman tayong gagawin dito, Bebeng. Mabuti pa, pumunta tayo ng plaza. Sige, Bebang, magpaalam muna tayo kay Ate Bettina. Wag na, apalan naman siya eh. Saka babalik din naman tayo kaagad bago mananghalian. Sige, tara. Lumakad nga ang kambal at pumunta nga ang mga ito sa plaza dahil alam naman nila ang papunta rito. Dahil taon-taon ay nakikipiesta ang mga ito sa kanilang Tia Delia at naglilibot sila sa plaza kasama ang kanilang nanay Sally. Nang makarating na nga sa plaza ang dalawa ay tuwang-tuwa sila dahil marami ang nagtitinda ng kung ano-ano dito at may mga palaro pa. Kaya naman naaliw ang dalawa sa panonood at sa pag-iikot. Habang nag-iikot-ikot sila ay may napansin silang isang babae. Nakasing edad lamang ng kanilang nanay at namimigay ito ng minatamis sa mga bata kaya naman mabilis na lumapit ang kambal. Ale, iingitin po kami. Ngumiti naman ang Ali at nagwika na wala na umano at ubos na. Naku, mga bata, ubos na eh. Nahuli kayo. Mabuti pa. Ang wala at hindi nabigyan. Sumama na lang sa akin sa bahay. Marami akong minatamis ron. Sige po, sisama po kami, Ale. Bebang, baka hanapin tayo na Ate Bettina. Hindi tayo nakapagpaalam. Hindi yun, maaga pa naman eh. Babalik din tayo agad. Narinig naman ng Ali ang pag-uusap ng kambal at napangiti ito dahil nga hindi sila nakapagpaalam na siyang gustong-gusto niya at alam niyang mga dayo lamang ang mga ito. Halina kayo. Babalik din naman kaagad tayo. Lumakad na nga ang Ali at sumunod naman sina Bebeng at Bebang at ang dalawa pang mga bata na isang lalaki at isang babae. Nakainaran lamang din nila. Lumakad ang mga ito hanggang sa mapansin ng kambal na patungo na sila sa kakahuyan. Tiningnan naman nila ang dalawang kasamang bata at nakita nila na parang wala sa sarili ang mga ito. Kaya biglang kinutuban sila ng masama. Kaya naman, nagbulungan ng dalawa. Bebang, parang may mali. Masama ako tub ko. Ako nga rin, Bebeng eh. Mabuti pa, gamitin mo ang bertit mo. Madali ka. Kinuha ni Bebeng ang kanyang bertud at isinubo at dito niya nalaman na isang aswang ang babaeng kanilang sinamahan. Isa kasi sa kakayahan ng bertud ni Bebeng na makita ang totoong katauhan ng isang nilalang kagaya na lamang ng mga engkanto na mapagpanggap na tao. Kaya nalaman niya na aswang ang kanilang sinusundan. Isa pa sa kakayahan ng kanilang bertud ay proteksyon kaya hindi sila tinatablan ng kahit anong gayuma, orasyon, sa bulag at maging pangyayanggaw at lason. Bebang, aswa nga siya. Anong gagawin natin? Sundan muna natin siya, Bebeng. Kasi kawawa naman ang mga batang ito pag pinabayaan natin. Nga. Sige, sundan na lang muna natin siya. Kaya hindi na muna nagpahalata ang kambal at sumunod na lamang ang mga ito sa ale. Kagaya ng inaasahan ay pumasok ang mga ito sa kakahuyan at nagpatuloy na naglalakad hanggang sa may makita silang bahay. Ginaya naman ng kambal ang galaw ng dalawang bata na parang wala sa sarili para makapagkunwari ang mga ito. Ipinasok sila sa bahay ng babaeng aswang na nakangiti pa ito. Nang makapasok na sila, ay dito na napansin ng kambal na bumabalik na sa ulirat ang dalawang batang kasama nila. Umiiyak ang mga ito at sinabing uuwi na umano sila. Kaya naman nagalit ang babaeng aswang at sinabing hindi sila makakaalis hanggat hindi muna sila kumakain.
Tama ang ali mga kaibigan. Kumain muna tayo kasi pumunta pa tayo sa bahay niya. Oo nga, kumain muna tayo tsaka tayo umuwi. Magaling. Mabuti pa tong kambal madaling kausap. Sige sandali, ipaghahanda ko kayo. Lumakad na ang babae sa kusina para maghanda. At dito na sinabi ng kambal sa dalawang bata na tatakas umano sila, kaya sundin umano nila ang dalawa. Samantala, sa bahay naman nila Aling Delia, ay nahanap na ni Bettina ang kambal. Bebeng? Bebang? Nasaan na kaya ang dalawa na yun? Sandra, nakita mo ba ang kambal? Hindi Bettina, hindi naman sila nagawi sa akin dito eh. Tanungin mo si nanay. Pinuntahan nga ni Bettina ang kanyang Tia Delia upang tanungin kung nakita nito ang kambal. Tia Delia, nakita mo ba sina Bebeng at Bebang? Hindi eh. Sumunod ako kanina sa inyo at may niluluto ako. Bakit? Wala ba sa loob? Wala ho eh. Saan na naman kaya nagsususutan dalawang yun? Hindi kaya na masyal sa plaza? Yun nga din ho ang palagay ko eh. Hanapin ko muna sila Tia. O sige, bumalik kapag hindi mo sila nahanap. Magpapatulong tayo sa mga kamag-anak natin. Oho, sige ho. Nagmamadaling hinanap ni Bettina ang kambal pero hindi niya ito makita. At sa kanyang paghahanap ay nakita niya na may ilang tao din ang mahinahanap ng mga bata. Diyos ko, wala sanang nangyaring masama sa kambal. Dahil hindi nito mahanap ang kambal, ay bumalik na si Bettina at sinabihan si Aling Delia na wala ang kambal sa plaza at may mga ilang tao din umano na may hinahanap na batang nawawala. Nay, hindi kaya bumalik na naman sa lugar natin ang aswang na nangunguha ng mga bata? Diyos ko, huwag naman sana Sandra, ang mga pamangkin ko. Dali, sabihan mo ang mga tiyo mo para mahanap natin ang kambal. Sandra, at kung sino pang pwedeng tumulong. May aswang ho pala na nangunguha ng mga bata dito, Tia Delia. Oo, Bettina, pero huwag ka mag-alala. Makikita natin sila. Hindi naman nag-aalala si Bettina sa kambal na mabiktima ang mga ito ng mga aswang dahil alam niya na hindi ang mga ito tinatabla ng gayuma. Ang naisip ni Bettina ay kusang sumama ang kambal sa bahay ng aswang para mailigtas nila ang mga batang nadukot nito. At hindi nga ito nagkamali dahil yun nga ang nangyari. At balik sa kambal, ginamit na ni Bebang ang kanyang bertud at naglaho na nga ito. Kaya pagbalik ng babaeng aswang ay nakita niya na kulang na ang mga bata ng isa. Nasaan ang isa? Bakit 3 na lang kayo? Lumabas po Ali, magtatawag daw po na kasama namin para marami daw kami dito. Kakaalis lang niya eh. Di ba siya nagpaalam po sa inyo? Ano? Umalis? Sige, hahabulin ko. Dito lang kayo. Nataranta naman ang babaeng aswang dahil nagawa siyang matakasan ng isa. Kaya sinundan niya ito habang hindi pa ito nakakalayo at hindi naman alam ng 3 naiwan na aswang siya. Pero yun ang akala niya dahil alam na ng kambal na aswang siya. Kaya naman nang lumabas ito ng bahay ay sumunod din na lumabas si Bebeng kasama ng 2 bata at sinunog pa ang bahay ng aswang. Ngayon, wala ka ng bahay na babalikan. Akala mo, hindi ka namin napisto ah. Samantala kay Bebang naman ay nalilito ang aswang sa kanya dahil bigla nitong niluluwa ang kanyang bertud at pagkatapos ay sisigaw at saka ulit ilalagay sa kanyang bibig para maglaho. Kaya naman nainis na ang aswang sa kanya dahil hindi siya nito magawang makita. Bata, nasan ka? Andito ako Ali, hanapin mo ako. Ilang ulit nitong hinanap si Bebeng pero hindi niya ito makita, maging maamoy, kaya napaangil na ito sa inis. Hanggang sa iba nang naamoy nito, kaya naman tumakbo ito pabalik sa bahay niya at nakita nga nito na nasusunog na yon. Kaya napaangil ito sa galit at akma pa sana nga hanapin muli ang batang nakatakas nang makarinig na ito ng mga taong papalapit sa lugar niya. Kaya naman tumakbo na ito at sinabing babalikan niya umano ang kambal na nanlinlang sa kanya. At ang mga tao na palang naririnig ng aswang na papalapit ay ang inutusan nila Aling Delia na maghanap sa kambal kasama si Bettina at sumama na din ang ibang mga lalaki na naghahanap sa ibang mga batang nawawala. Nakita nga nila sina Bebeng na tumatakbo kasama ng 2 bata at kaya lang sila bumalik ay para sunduin si Bebang na siyang naging pain para malin lang nila ang aswang at makatakas sila. Bebang, nasin ka? Narito na kami. Andito ako, Bebeng. Ano?
Ayos ba yung ginawa ko? Bebang, nasaktan ka ba? Hindi po ate, ayos lang po ako. Ang galing mo bebeng, hindi siya nakabalik agad, kaya nakatakas kami. Oo, parang nga siyang tanga kakahanap sa akin bebeng eh. Hindi na maipinta ang mukha niya. Ang kaso, nakatakas at hindi ko na sinundan. Hindi na siguro babalik yun sa nasunog na ang bahay niya. Pasaway talaga kayong dalawa. Pinag-alala niyo pa ako ah. Patawad po ate Bettina, nais lang kasi namin mailigtas sa mga bata. Ang tutuusin, kaya namin tumakas si Bebang, pero hindi kasi namin maiwan ang mga bata po. Opo, hindi po namin sila pwedeng iwan, tsaka kainin sila ng aswang ate. O siya sige na, ang mahalaga walang nangyari sa inyong masama. Bumalik na nga sila sa bahay ng kanilang tiya Delia. At dito ay niyakap sila nito. Kinuwento naman ni Bettina ang ginawa ng kambal sa tiyahin at sa pinsan nito na si Sandra na nailigtas nila ang dalawang bata mula sa aswang. Aba, ang tatapang pala ng dalawang to ah. Akalain mo yon? Hindi natakot sa aswang? Kung matatakot po kami ate Sandra, kawawa yung dalawang batang kasama namin. Oo nga po, hindi naman nakakatakot ang aswang na yun eh. Nakakatawa nga siya, inis na inis sa akin at hindi niya ako makita. Tama na yan. Ang mahalaga, ligtas kayong dalawa. Kaya halina kayo, kumain na. Sige po tiya. Nagkumpisa na ang kainan sa fiesta, kaya masayang kumain ang lahat. Habang kumakain ng kambal kasama si Bettina, ay tumabi naman sa kanila sina Sandra at Aling Delia. Ano, masarap bang luto ng tiya Delia? Bebeng? Bebang? Apo, pwede na pong pagtsagaan tiya Delia. Naku, pasensya na ho kayo dito tiya Delia. Makulit ho kasi to eh. Pero, yun po ang sinasabi nito pag gusto niya ang pagkain. Naku, huwag ka mag-alala Bettina. Siyempre, kahit minsan na lang kayong dumalaw dito, kilala ko ang mga ugali nyo. Lalo na itong mga kambal na makukulit pero mababait din naman. Ano ka naman Bebang? Ang sarap-sarap kaya ng luto ni Tia Delia. Hindi katulad ng luto ni Ate Bettina. Walang lasa. Anong walang lasa? Ang dami-dami nyo nga palaging kumain pag ako nagluluto eh. Wala naman pagpipilian ate. Ganun ah. Sige, kayo magluto ng pagkain nyo pagbalik natin sa bahay. Ate naman, hindi ka na mabiro ate. Lalo ka tuloy pumapangit pag nagkagalit ka. Tumawa naman si Sandra at Aling Delia sa kakulitan ng kambal at maging si Bettina ay naiinis na sa mga ito. Tia Delia, kahit pala umaga, may aswang pa rin no. Akala namin, gabi lang sila nagpapakita. Oo bebang, wala namang pinipiling oras sa mga aswang kahit umaga. Kaya kang dumugin, lalo na paggabunan. Nangihina lang sila sa araw, pero kaya ka pa rin nilang malinlang. Lalo na yung mga aswang na may alam sa lihim na karunungan o yung mga matatanda na. Ganun po ba tia? Marami palang aswang na bebang. Oo nga bebeng, pero hindi pa rin ako natatakot sa kanila. Hindi lang pala kayo cute, ang tatapang nyo din pala. Lumipas nga ang ilang oras at hapon na, kaya nagpaalam na sina Bettina at ang kampal upang umuwi. Paano ho tiya? Uuwi na ho kami. Maraming salamat ho. Mag-iingat kayo ha. Itong pagkain para sa nanay at tatay nyo. Salamat ho. Paalam po Tia Delia, Ate Sandra. Pahalik nga ang tiya ulit sa mga cute kong pamangkin. Ayun na naman kayo nay, pinagigigilan nyo na naman ang kambal. Miss ko ang mga makukulit na to eh. O siya sige na, umuwi na kayo. Mag-ingat kayong tatlo. Apo tiya, maraming salamat po ulit. Umuwi na nga ang tatlong magkakapatid. Pero lingid sa kaalaman ni Bettina ay nagbaon sila ng asin na kanilang inilagay sa kanilang bulsa. Dahil ramdam ng kambal na may nagmamasid sa kanila sa malayo. At sa isip nila ay ito ang aswang na sinunog nila ang bahay at balak na maghiganti sa kanila. Kaya naman naghanda ang mga ito ng pangontra at tama nga ang kambal dahil pagbaba nila ng sinasakyang tricycle at papasok na sila sa kanilang baryo ay ramdam nila na may sumusunod sa kanila. Kaya naman tumigil ang dalawa sa paglalakad. Bakit? Ano na naman? Bakit kayo huminto? Nasundan tayo ate. Oo nga, nakasinad yung pangit. Balak siguro magkikante. Ano? Ano nakasunod? Sino? Yung aswang Ate Bettina, sa lugar nila Tia Delia. Sumunod sa atin kanina. Kanina pa nagmamatyagin sa amin.
Pairam ate ng patali mo. Akong bahala sa kanya. Mabilis naman na kinuha ni Bettina ang dalang patalim na tanso na sadyang pinagawa niya upang magamit nila laban sa mga ganitong mga nilalang. O eto, mag-iingat ka bebang ha. Akong bahala ate. Bebeng, asan siya nagtatago? Kinuha ni Bebeng ang kanyang bertud at isinubo. At dito ay nakita niya ang aswang na nagtatago sa unahan nila sa may malaking kahoy at nakadipa na ito at naghihintay na dumaan sila. Andun siya sa may malaking puno na yun, Bebang. Nag-aabang sa atin. Ganun ba? Sige, siya ang magagulat sa atin. Sa unang pagkakataon ay nakita ni Bettina na maglaho sa harapan niya si Bebang. Tara na ate Bettina, pero ako ang mauuna. Sumunod ka lang. Pag sabi kong hinto, huminto ka ha. O sige, lumakad sila patungo sa may puno at nang malapit na sila dito ay biglang huminto si Bebeng at nagsalita. Ay pangit, labas na dyan. Alam ko na dyan ka, kaya huwag ka na magtago. Nagulat naman si Bettina nang biglang may lumundag sa harapan nila na isang pangit na nilalang na may maitim na balat, mahabang dila at namumula ang mga mata. Sa garalgal nitong boses ay nagwika ito na humanda umano ang mga ito sa kanya dahil pagbabayaran nila ang pagsunog sa bahay nito. Ay pangit, huwag mo akong tinatakot. Tsaka hindi mo ba napapansin? Wala yung kakambal ko. Dito na napagtanto ng aswang na kulang nga sila ng isa at wala ang isang bata. Kaya nagpalingalinga ito. Pero biglang dumukot ng asin si Bebeng at tinawag ang aswang. Sa akin ka umarap. Sinabuyan at tinibebeng ng asin, kaya naman napaatras ito. Magsasalita pa sana ito nang biglang may pumutol sa dila nito. Kaya naman hindi na ito nakapagsalita pa at napahiyaw na lamang sa sakit na hawak ang bibig nito na bumubulwak ang dugo. Muli pa itong napasigaw ng sabuyan muli ito ni Bebeng ng asin at dito na ito tinamaan. Kaya muli itong napahiyaw at napaiktad. Dito na lumabas si Bebang na may hawak na tansong patalim. Ano ka ngayon? Aabangan mo pa kami ha? Malas mo't kami kinalaban mo pangit ka. Dali na Bebang, tapusin na natin yan at nang makauwi na tayo. Sige Bebeng. Dito ay sinabuyan ng sabay ng dalawa ng asin ang nakahandusay na aswang sa lupa. At bawat tama ng asin na sinasaboy ng kambal ay parang asido na tumatama sa balat ng aswang dahil umuusok ito at hindi ito tinigilan ng kambal hanggang sa mamatay na ito. Ang galing nyo namang dalawa. Napatay nyo yung aswang nang kayo lang. Bebeng? Bebang? Malik na bagay. Tara na ate, uwi na tayo. Oo nga, babayaan na lang natin ng bangkay niya dyan at may makakakita din dyan bukas. O sige, halina kayo. Pero wag nyo sasabihin kina nanay at ate yan nangyari ah. Tumango naman ang dalawa dahil alam nilang mahabang kwento na naman kapag ipinaalam nila ito sa kanilang mga magulang. Nakauwi ng ligtas sina Bettina at ang kambal at kinabukasan nga ay balita sa kanilang baryo ang natagpo ang patay na bangkay ng babae na maraming paso at putulang dila. Kilala pala ito ng iba na bantog itong aswang na nambibiktima ng mga bata. Mabuti na lamang at napatay na umano ito. Kaya sinunog na lamang ito ng mga tao. Lumipas ang mga araw at akala nila ayun na ang huling makakaengkwentro nilang aswang. Pero nagkamali ang kambal dahil dalawang uri pa ng aswang ang kanilang nakaharap. Lumipas ang ilang buwan, nabalitaan ni Bettina na namatay ang isa nitong kaklase. Kaya nagpaalam ito sa kanilang ina na bibisita ito sa lamay ng namatay na kaklase nito. Sa kabilang baryo, kasama si Kaloy. Agad naman itong pinayagan ng kanilang ina basta't isama nito ang kambal. Ano ho? Isasama ko ang kambal, Nay? Oo, para may kasama ka pa uwi. Kasama ko naman ho si Kaloy, Nay. Naku Nay, wala kaming tiwala dyan kay Kuya Kaloy. Oo nga naliligaw yan kay ate. Ewan, ang dami namang babae. Si ate pa ang napili na masama ugali. Ano masama ugali? Tumigil nga kayong dalawa dyan. Papayagan lang kita kapag sinama mo ang dalawang yan, kaya mamili ka. Sige na nga ho, huwag kayo makulit dun ha. Lama yun. Apo ate, Lumakad na nga ang tatlo kasama si Kaloy. Nakarating naman kaagad sila sa lamay ng kaklase ni Bettina nang walang naging problema. Pumasok sa Bettina at Kaloy sa loob, habang ang kambal naman ay nasa labas lang at nanunood sa mga nagsusugal. Bebeng, kuha tayo ng candy dun oh. Sige, damihan natin. Habang kumukuha sila ng candy,
ay narinig nila ang usapan ng ilang mga nagsusugal na may gumagalang manananggal umano sa kabilang baryo. Kaya naman nakinig pa ang kambal. At ayon sa nagkukwento ay may nakakita umano dito noong ginabi ito ng uwi sa may palayan. Mabuti na lamang at nakapagtago ito kaya hindi siya nakita. Narinig mo yun, Bebang? Bebeng, narinig ko. May manananggal daw nagkumagala. Ang dami pala talagang uri ng mga aswang na Bebang. Nga eh. Pero dalawa na ang napatay natin. Nga, magaling kasi tayo. Lumipas ang mga oras at lumalim na ang gabi. Nagpaalam na sina Bettina, Kaloy at pati na rin ang kambal. Pero lingid sa kaalaman nila ay may masama palang balak si Kaloy sa kanilang ate Bettina at balak na ito na pagsamantalahan. Kaya naman sinabi nito na may alam itong shortcut na daan kung saan mas mabilis sila makakarating ng kanilang baryo. Kaya naman sinunod naman ito ng tatlo. Pero kinutuban ang kambal, pati na rin si Bettina. Dahil dinala sila ni Kaloy sa sagingan at alam nilang walang daanan doon. Kaloy, wala namang daanan dito ah. Tumigil naman si Kaloy at nagwika na wala nga umano at sinadya niya na dito sila dumaan para wala umanong tao at dito na ito naglabas ng kutsilyo. Kaloy? Para saan yan? Sinabi ni Kaloy na hindi ito makakapayag na hindi ito mapapasa kanya kahit anong mangyari. Kaya sa gabing umano ito ay mapapasa kanya ito. Sinasabi ko na nga ba, wala talaga kaming tiwala sa'yo. Nga, masama ka nga talaga. Nagwika naman si Kaloy na masama na umano kung masama at wala na itong pakialam. Lalapit na sana si Kaloy sa kanila nang nakarinig sila ng malakas na pagaspas ng hangin. Kaya napatingala ito para tingnan kung ano yon. Sinamantala naman ni Bettina ang pagkakataon at sinabihan ang kambal na tumakbo. Dito ay tumakbo naman silang tatlo. Isinubo ng kambal ang kanilang mga bertud at dito kahit madilim ay kitang-kita ni Bebeng ang daan at naglaho naman si Bebang. Pinatid niya si Kaloy kaya naman nadapa ito kaya nakalayo sina Bettina at Bebeng sa kanya. At dahil madilim ang sagingan ay nagtago sina Bebeng at Bettina sa mga saging. Mula sa pwesto nila, kitang-kita ni Bebeng si Kaloy dahil sa kanyang bertud at gayon din naman si Bebang. Pero may isa pang nakikita si Bebeng at ito ay nasa itaas na si Kaloy. At kitang-kita nga nito na nasa itaas na ni Kaloy ang isang manananggal. Bigla nitong dinagit si Kaloy at inilipad pa itaas at dito ito sinunggaban ng manananggal kaya hindi na ito nakapalag pa. Napatakip na lamang ng bibig si Bettina sa nangyari kay Kaloy. Mabuti nga sa kanya. Halika na ate, puntahan na natin si Bebang para makaalis na tayo dito bago pa tayo makita ng manananggal na yan. Nilapitan nga nila Bebeng at Bettina si Bebang na hindi maalis sa mga mata sa manananggal. Bebang, ayos ka lang ba? Bebeng, nagurit lang ako at nakakatakot palang itsura ng manananggal kaysa sa ibang aswang, no? Akating nga, nagulat. Halina kayong dalawa bago pa tayo makita ng manananggal na yan. Umalis na tayo habang abala pa siya sa kinakain niya. Sandali, Bebeng. Hanapin mo ang kalahati niyang katawan at sisinugin natin para hindi na siya makabalik pa at para mamatay na siya kinabukasan. Sige, Bebang. Kinamit ni Bebeng ang kakayahan ng kanyang bertud at dito nga niya nakita ang kalahating katawan nito na nakatago sa may gitna ng sagingan kaya naman nilapitan nila ito. Bebeng? Bebang? Anong gagawin niyo sa kalahating katawan ng manananggal? Ano ba? Ito susinugin namin ni Bebang ito ate para hindi na makapamerwisyo. Kumuha ng mga tuyong dahon ng saging ang dalawa at pinalibot sa kalahating katawan ng manananggal at dito ay sinindihan nila ito at dahil tuyo ay mabilis na nagliyab ang mga dahon kasama ng katawan ng manananggal. Dito ay narinig nila ang hiyaw ng kalahating katawan nito. Madali kayo, Bebeng, Bebang, pupunta na dito ang kalahating katawan niya. Dali, takbo! Tumakbo ang tatlo at nagtago sa mga tuyong dahon ng saging. Nakita na lamang nila na paikot-ikot ang manananggal sa paghahanap sa kanila na galit na galit. Galit na galit ang pangit. Oo nga, Bebeng. Bukas kasi, mamamatay na siya. Bebeng, Bebang, tara na. Madali kayo habang doon pa siya lumilipad sa kabilang direksyon. Alam kong hindi yan titigil sa paghahanap sa atin sa sagingan. Sige ate. Tumakbo na nga sila sa kabilang direksyon papalayo sa manananggal at sa tulong ng bertud ni Bebeng ay nakalabas sila ng sagingan nang hindi nakikita ng manananggal. Kaya naman umuwi na ang tatlo ng ligtas sa kanilang bahay.
Pero bago sila makarating, ay sinabi ni Bettina sa kambal na huwag magkwento ng nangyari sa kanila, lalo na ang ginawa ni Kaloy at siya na ang bahala. Tumango naman ang dalawa sa kanilang ate. At kinabukasan nga, bali-balita na may natagpo ang patay na manananggal sa sagingan at may isang binata din na patay at ito nga ay si Kaloy. Nagtanong ang pamilya ni Kaloy kay Bettina sa nangyari dahil nga magkasama sila na pumunta ng lamay. Kaya sinabi ni Bettina na nalaman umano ni Kaloy ang tungkol sa gumagalang manananggal at sinabi niya na hahanapin at papatayin niya umano ito at yun nga ang ginawa nito matapos umano silang ihatid nito kagabi pa uwi. Hindi naman naghinala ang pamilya ni Kaloy kay Bettina at iniisip na nila na nagawa sigurong makita ni Kaloy ang kalahating katawan ng manananggal at sinunog. Pero siguro ay nakita din siya nito kaya siya pinatay. Inilibing na lamang ng pamilya nito ang labi ng binata at kinalimutan na. Kaya lumipas pa ang ilang buwan, naging tahimik muli ang lugar nila. Malapit na pala ang bakasyon na ni Bebeng. 2 linggo na lang ang klase natin. Oo nga, Bebang. Hindi na natin kailangan gumising ng maaga para pumasok. Maglalaro na lamang tayo ng maglalaro. Dumaan nga ang ilang araw at huling araw na ng pasok nila sa paaralan at bakasyon na pagkatapos nun. O mga bata, eto na ang huling araw ng pasok nyo at bakasyon na. Sana sipagan pa rin kayo sa pag-aaral nyo ha. Naku ma'am, bakasyon na nga. Tapos na mag-aaral pa din. Hindi na po yung bakasyon. Oo nga po, tama nga po si Bebeng. Hindi ko naman sinasabi na mag-aaral kayo araw-araw. Ang sinasabi ko, kapag may oras kayo, para hindi nyo makakalimutan ang mga natutunan nyo dito sa paaralan. Basta po maglalaro muna kami, tsaka na kami ulit mag-aaral pagpasukan na. Oo nga, gano'n naman talaga dapat. O sige, kayong bahala. O paano, mag-iingat kayo ha. Paalam mga bata, magkita-kita ulit tayo sa susunod na pasukan. Paalam po ma'am, mamimiss po namin kayo. Apo, kasi ang bait niyo po sa amin eh. Di lang po kayo mabait, maganda pa. Ako rin, mamimiss ko din kayo bebeng, bebang. May naalala ko sa inyong dalawa eh. Kambal din na makukulit, kagaya nyo. O paano, umuwi na kayo. Lumabas na nga ng silid nila ang kambal upang umuwi. Teka Bebang, magbabakasyon na, pero hindi natin alam kung saan nakatira si Ma'am Amelia, no? Oo nga Bebeng, ano kaya kung sundan natin si Ma'am Amelia, kung saan siya nakatira? Tapos surpresahan natin siya sa kanila. Magandang ideya yun, Bebeng. Sige. Kaya dito ay hindi na muna umuwi ang kambal dahil wala naman ang kanilang nanay at tatay at ang ate Bettina na lamang nila ang nasa bahay na naghihintay. Kaya naman hinintay nila ang kanilang guro na lumabas ng paaralan. Nagtago lamang ang dalawa para hindi sila makita at balak nga nilang alamin kung saan umuwi ang kanilang guro. Nagintay ang kambal ng halos 1 oras sa labas ng paaralan. Ang tagal naman ni Ma'am na lumabas, Bebeng. Kanina pa tayo dito eh. Ganun talaga, Bebang. Uling araw na kasi ng pasukan, kaya maraming tinatapos siguro si Ma'am Amelia. Maghintay pa tayo. Wala na nga nagawa ang kambal kung di ang maghintay pa. At nang nagtagal ay lumabas na ang kanilang inaantay. Kaya naman sinundan nga nila ito kung saan ito umuuwi. Naglalakad lang ito at hindi man lang sumakay sa tricycle. Kaya inisip ng dalawa na malapit lamang ang bahay nito. Ngunit inabot na sila ng takip silim dahil sa pagsunod sa kanilang guro ay hindi pa ito nakakarating sa kanilang bahay. Ang layo naman ng bahay ni Ma'am Amelia. Magtatakip silim na. Umuwi na lang tayo. Baka pagalitan tayo na Ate Bettina. Nandito na tayo, Bebeng. Tuloy na natin. Malapit na din naman siguro tayo. Sige na nga. Pag tayo napagalitan na naman ni ate, ikaw ang ituturo ko ha. Ano ka, Bebeng? Pareho naman tayo may gusto nito ha. Sige na nga. At malayo na si Ma'am. Baka mawala na sa paningin natin. Kaya sinundan na muli nila ang kanilang guro dahil malayo na ito. Nagtaka naman ang dalawa dahil papasok ng kakahuyan ito kung saan wala ng kabahayan sa lugar. Teka, Bebang, tama ba ang pinupuntahan ni Ma'am Amelia? Wala na mga bahay dyan ah. Oo nga no. Ano kayang gagawin niya ron? Alika, sundan na lang natin. Sinundan pa nga ito ng dalawa at pagpasok nila ng kakahuyan ay biglang dumilim ang paligid dahil sa natatakpan ng mga dahon ang lugar at isa pa ay padilim na rin. Dito ay sumunod pa rin ang dalawa sa kanilang guro hanggang sa may nakita na silang bahay. Yan ba ang bahay ni Ma'am Amelia? Bakit siya dito nakatira? Hindi kaya aswang si Ma'am Amelia, Bebeng? Hindi ko din alam, Bebang eh. Pero minsan, amoy lang siya, kagaya ng amoy ng napatay nating aswang na mangkukulam.
Anong gagawin natin, Bebeng? Kung sakaling aswang nga si Ma'am Amelia, kakalabanin ba natin siya? Hindi ko din alam, Bebeng. Mabait naman kasi sa atin si Ma'am Amelia. Oo nga, parang hindi ko kayang kalabanin si Ma'am Amelia. Pero habang nag-uusap ang kambal kung ano ang gagawin nila kung sakaling aswang nga ang kanilang guro, ay bigla naman silang nagulat nang makita nila na may lumabas sa bahay na isang aswang na mahaba ang buhok at napakayabong. Nagulat sila nang may inilabas na tansong punyal ang guro nilang si Amelia at pinutol ang mga buhok ng umaatake sa kanya. Natagpuan din kitang kubot ka. Kumanda ka sa akin. Marami ka nang nabiktima. Ngayon na matatapos ang kasamaan mo. Nagwika ang kubot na hindi niya akalain na isa palang albularya ang ipinasok niya sa paaralan. Oo, para manmanan ka. Isa ka pa namang prinsipal, pero ikaw pala ang salot sa lugar na to, kaya tatapusin kita. Nakita naman nila Bebeng at Bebang na ito nga ang kanilang prinsipal dahil sa suot nitong damit at pangangatawan, kaya kaagad nila itong nakilala. Bebeng, kakampi pala natin si Ma'am. Kaya tulungan natin siya. Sige, Bebang. Ginamit ni Bebang ang bertud niya at naglaho habang sige pa rin sa laban ng kanilang guro laban sa kubot. Nagagawang maputol nito ang mga buhok ng kubot pero bumabalik lang muli ito sa dati. Hindi, kailangan kong masunog ang bahay niya para humina ito. Naglabas ng langis si Amelia at itatapon niya sana sa kubot pero nagawa siyang maunahan ito at nahuli siya sa paa. Lagot! Dito ay inahagis siya ng kubot dahilan para mabitiwan niya ang langis. At dito nakita ni Amelia na biglang tumulis ang mga buhok at tutusukin na sana siya nang may humarang at ito ay si Bebeng gamit ang kanyang bertud ng puting pagong. Nagising ni Bebeng ang isa nitong kakayahan at ito ay ang proteksyon sa pag-atake ng kalaban. Kaya naman biglang nalusaw ang mga buhok ng kubot nang tumama sa harang na ginawa ni Bebeng. Bebeng? Ikaw? Apo, Ma'am. Tutulungan namin kayo. Ngayon na, Bebang. Biglang may tumamang bote ng langis sa katawan ng kubot na may bumato dito na hindi nakikita. At pagkatapos ay bigla na lamang ito nagliyab. At si Bebang ang may gawa noon. Napahayaw ang kubot dahil sa pagkakasunog ng buhok nito. Magaling mga bata, tabi muna kayo. Punyal ng babaylan, bigyan mo ako ng lakas para matalo ang kalaban. Pagkatapos ng orasyon, ay binato ni Amelia ang punyal sa noo ng kubot at tinamaan ito dahilan ng pagkamatay nito. Kaya nagawa nilang matalo ang kubot na aswang na siyang principal din ng kanilang paaralan. Maraming salamat sa inyo, Bebeng. Bebang, hindi ko alam na may bartud pala kayong dalawa. Wala po yun, Ma'am Amelia. Hindi nga po namin alam na albularia po kayo eh. Ang totoo, hindi Amelia ang pangalan ko. Ako si Pepay, ang albularyang alalay. Pinadala kasi ako dito ng kaibigan kong si Liway para tugisin nga ang kubot. At salamat sa inyo, natapos ko ang mission ko. Kung ganun po, hindi po kayo kuro. Hindi, sinabihan ko lang ang totoong guro nyo. Dapat ako na muna para makapagmanman ako sa principal nyo. Kaya pala hindi ka marunong magturo eh. Anong hindi marunong? Mabuti pa ihahatid ko na kayo. Para hindi kayo pagalitan ng mga magulang nyo. Inihatid nga ni Pepay ang kambal na sina Bebeng at Bebang sa kanilang bahay para hindi pagalitan ng mga ito. Dahil nga, sumunod ang mga ito sa kanya at tinulungan pa siya sa laban niya sa kubot na aswang. At dito ko na po tatapusin ang kwento nila Bebeng at Bebang at pati na rin ni Bettina. Sana po ay nagustuhan nyo. Maraming salamat at magandang araw pong muli sa lahat.